Miss, may hinihintay ka ba? Kanina ka pa kasi naming tinitingnan eh. Nagtataka lang kami kung bakit nandito ka lang sa may pinto. Kanina ka pa nakatayo eh. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng babaeng staff ng restaurant nang sabihin iyon. Nilingon siya ni Shasha, ang kanyang mga mata ay nagpapaumanhin at nahihiya. Nakita niyang may dala itong food tray at batay sa suot. Isa itong empleyado. Hinihintay ko lang po na matapos ang mama at mga kapatid ko. Sagot niya. Sabay turo sa table sa unahan. Doon, maganang kumakain ang kanyang mga stepsisters at madrasta. Tila walang pakialam sa kanyang presensya. Kumunot ang noo ng staff. Kung ganoon pala, doon ka na lang maupo. Mangangawit ka rito. Ay, hindi po. Hindi po ako pwedeng lumapit sa kanila habang kumakain. Mahinang tugon ni Shasha, pilit ang ngiti. Bakas ang matinding pagkalito sa mga mata ng babae. Bawal? Paanong bawal? Akala ko ba mga kapatid at mama mo ang nasa table na yon? Tsaka, wag mong sabihin, hindi ka nila sinali sa order nila. Ani ng babae na nakakunot ang noo. Hindi na lamang nagsalita si Shasha at nagbitiw na lamang ng tipid ng ngiti. Napasinghap ang staff nang mapagtantong tama nga ang hinala nito. Agad itong bumalik sa may counter at napansin ni Shasha na nagbubulungan ang mga staff habang panay ang sulyap sa kanya. Tahimik si Shasha habang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. May mga magjowa na magkasamang nasa kabilang table. May mga magpamilya naman na masayang kumakain sa kabila. Biglang napahawak si Shasha sa tiyan. Ang kumalam noon ay dahil sa gutom. Maaga siyang gumising at hindi man lang nakapag-almusal. Hindi siya makalapit sa kanyang mga stepsisters dahil sa takot. Kaya nga baka hindi ako makakain ng maayos eh. Naaalibadbaran ako sa mukha mo. Narinig niyang sabi ni Magda. Ang pangalawa sa magkakapatid. Sis, wag naman kayong ganyan kay Shasha. Wala namang ginagawang masama yung kapatid natin, no? Ani naman ni Ruby, ang panganay sa magkakapatid. Sabay bitaw ng nanunuyang ngisi. Nanatili lamang na nakayuko si Shasha. Hindi niya magawang tingnan ang mga ito. Linggo ngayon at nasasanay ang mga itong lumabas at kumain sa labas. Abroad ang ama ni Shasha, si Henry. Nag-asawa ulit si Henry kay Olga noong mamatay ang kanyang ina, si Ines. Si Henry ay isang head chef sa ibang bansa at malaki ang padala sa pamilya. Kaya nga, bongga kung manamit at sunod sa luho ang tatlong anak ni Olga. Sina Ruby, Magda, at Marivich, ngunit hindi si Shasha. Halos lahat ng pinapadala ng kanyang ama ay napupunta lang sa mga stepsisters niya. Ngunit dahil sa takot niya kay Olga at sa mga kapatid, hindi siya kailanman nagsumbong kay Henry. Hindi naman natin kapatid yan eh. Bulalas ni Magda. Sabay tingin kay Shasha mula ulo hanggang paa. Yeah girl, hindi natin siya ka-level ano? Ano ba kayo? Ani Marivich, ngumisi si Ruby. Sabay kuha ng piso sa maganda at bago niyang pitaka. Inabot kay Shasha. Oh, heto piso. Bumili ka ng candy. Nagtawanan sina Marivich at Magda. Ngumisi lamang si Ruby. Sabay baling sa dalawang kapatid. Siyempre, alam ko naman yun. Anong tingin niyo sa akin, Honghang? Masarap lang paglaruan. Ang tanga-tanga ni Shasha eh. Akala niyo naman talaga magiging mabait na ako sa impaktang yan. Chupi alis. Ani Magda. Nakayukong umalis si Shasha at nagtungo na lamang sa may pinto ng restaurant. Dala ni Shasha ang bagong bag ni Magda, maging ang gamit na rin ni na Ruby at Marivich. Siya ang ginawang tagahawak ng kanyang mga kapatid sa mga gamit ng mga ito. Hindi bagay sa kanya ang magdala ng mga mamahaling bag, habang ang suot-suot niya lang ay lumang plain white shirt at mahabang palda at sapatos na hindi bago at maliit na rin. Ilang saglit lang ay bumalik ang staff at may dala ng upuan. Oh, ito. Umupo ka muna. Nakangiting nag-abot ng upuan ang babae sa kanya. Malaki ang pasasalamat niya rito. Nang matapos ang mag-iina, agad siyang tumayo upang hintayin ang paglapit nila sa pwesto niya. Hoy, nakita kita kanina.
Anong sinabi mo sa mga staff na yon at ang pangit na lang tumingin sa amin kanina? Ani Magda nang makalapit. Nakataas ang kilay na tiningnan siya ni Olga. What is it, Shasha? Takot na napayuko kaagad siya. Wala naman po. Binigyan niya lang po ako ng upuan. Iyon lang po. Napasinghap siya nang bigla na lang hawakan ng mahigpit ng kanyang madrasta ang kanyang braso. So, bakit dito ka tumayo sa gilid ng pinto? Sinasadya mo ba ito para pagmukain kaming masama rito? May pagbabanta sa mga mata ni Olga. Namilog ang mga mata niya at kaagad na umiling. Hindi po. Wala po akong intensyong ganoon. Papansin, ani Ruby. Padaskol na umalis si Olga at sumunod si Ruby, kaya bigla naman siyang dinuro ni Magda at may nagbabantang tingin na pinukol sa kanya bago sumunod sa ina. Matagal bago nakatulog si Shasha kinagabihan. Nasa storage room ang kanyang higaan kasama ng mga gamit panlinis. Hindi niya mapigilang hindi mapaiyak habang iniisip ang mga nangyari kanina. Nahihiya pa rin siya hanggang sa mga oras na yon. Nahihiya siya sa naging trato ng mag-iina sa kanya. Isang umaga ay nabulabog ang katahimikan sa paligid nang sumigaw si Magda. Mama, look! Kumakalat na to sa internet ngayon. Nagkukumahog sa pagbaba ang magkakapatid matapos makita ang video na tinag ng mga kaibigan sa kanila. Sa video, nandoon si Shasha nakatayo sa gilid ng restaurant. Tapos ang caption ay, kawawa naman ang babaeng to. Hindi pinakain ng kapamilya niya. Iba talaga kapag mahirap ka lang. Hayop ka. Impakta ka talaga. Bulalas ni Magda nang makita si Shasha na lumabas sa kusina, dala ang kape ni Olga. Agad na pinagtulungan ng dalawang magkapatid si Shasha. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang maiyak na lamang habang nagmamakaawa sa dalawang kapatid. Natulala na lamang si Olga nang mapagtantong isa iyong malaking problema. Paano to makikita ng ama ni Shasha? Katapusan na nilang mag-iina. 3 taon ang dumaan matapos mamatay ang ina ni Shasha dahil sa brain tumor. Sa loob ng 3 taon na yon ay nakita ni Shasha kung paano naghirap ang ama niya at gabi-gabi nitong sinisisi ang sarili nito. Muntik nang mapariwara ang buhay ng kanyang ama hanggang sa dumating sa buhay nila si Olga, ang kanyang madrasta. Mula noon, naging masaya ulit ang kanyang ama. Tila nagkaroon ulit ng bagong pag-asa sa buhay nito. Nagpapasalamat siya sa pagdating ng babae. Para sa kanya, iniligtas ng babae ang buhay ng kanyang ama, kaya malaki ang utang na loob niya rito. Ngunit hindi tulad ng kanyang ina. Salungat ang ugali ni Olga. Mahilig sa mga mamahaling gamit ang babae at mas hilig nitong lumabas-labas. Dahil sa mamahaling luho ni Olga, hindi nakakayanin yon ng sahod ng kanyang ama dito sa Pinas. Isang head chef ang kanyang ama, malaki ang sahod. Ngunit dahil kay Olga, kukulangin iyon. Papa, bakit kailangan niyo pang umalis? Papaano na ako? Iiwan niyo ako? Umiiyak na sambit niya sa ama habang naglalagay ito ng mga gamit sa maleta. Napabuntong hininga naman ng kanyang ama at basang awa ang mga mata ay nilapitan siya. Hinawakan nito ang kanyang balikat at nagbitiw ng mapait na ngiti. Anak, sana maintindihan mo ako. Hindi kakasya ang sahod ko rito sa Pinas. Tama ang Mama Olga mo. Mas malaki ang sahod sa ibang bansa at baka may mas magandang oportunidad doon kaysa rito. Hayaan mo, kapag nakapag-ipon ako roon ng malaki-laki, kukunin ko kayo rito at dadalin ko kayong pareho roon upang magkasama na tayo. Ginulo nito ang buhok niya. Matagal po ba kayo roon? Panay na siya sa luha. Matatagalan, pero sisikapin kong mag-ipon. Iipon ng malaki para makasunod na kaagad kayo ng Mama Olga mo. Huwag kang mag-alala, ha? Mabait naman si Mama Olga. Kinausap ko na siya na kung maaari ay dito na siya tumira sa bahay natin para may kasama ka rito parati. Ani ng ama niya habang nakangiti. Ang pag-alis ng kanyang ama ang pinakamasakit sa lahat. Hindi siya sanay na wala ito. Buong buhay niya ay kasama niya ang kanyang ama at hindi pa siya nawalay rito kailanman. Ngayon pa lang,
Nang makaalis ang kanyang ama, inakala niyang si Olga lang ang makakasama niya sa bahay. Ngunit nagulat siya nang malaman na may mga anak na pala si Olga sa nauna nitong asawa. Dumating ang 3 babaeng anak ni Olga, sina Ruby, Magda at Marivic, na siyang pinakabunso. Kahit papaano ay natuwa siya sa pagdating ng 3, lalo pat halos kaedad niya lang si Magda. Sa unang kita niya sa mga batang yon, mukhang mababait naman ang mga ito. Kaya lang, 3 buwan nang dumaan, ay biglang nagbago ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Bigla na lang pumasok si Ruby sa silid niya, kasama ang 2 pang kapatid. Pinulot ni Ruby ang teddy bear niya, pagkatapos ay tinuro ang cabinet niya ng damit. Ito at ang mga damit mo, dalhin ang lahat ng yan sa stockroom sa baba. Anito na nakataas ang kilay. Ha? Naguguluhan siya sa biglang sinabi ni Ruby. Nang balingan niya sina Marivic at Magda, nakangisi na ang mga ito. Ngisi na tila may masamang binabalak. Yes, dahil simula ngayon, ang lahat ng mga gamit mo rito sa kwarto at ang lahat ng laruan mo ay amin na. Sabi ni Mama, hindi mo na raw to kwarto simula ngayon dahil ang magiging kwarto mo ay yung stockroom sa baba. Ani Ruby. Nagulat siya. Ang stockroom na sinasabi nito ay ang lagayan ng mga panlinis ng bahay at madalas ay may mga daga pa roon. Buti nga sa'yo. Ang yabang-yabang mo kasi. Akala mo talaga masaya kaming pinagmamayabang mo sa amin kung gaano karaming laruan mo. Akala mo talaga ayos lang sa amin na matulog dito sa kabilang kwarto. Samantalang ang ganda-ganda ng kwartong hinihigaan mo. Pamewang nasabi naman ni Magda. Hindi siya makapaniwala. Si Magda ang iniisip niyang mas friendly sa 3. Ito ang unang nakipag-usap sa kanya. Kaya inakala niyang totoo ang pinapakita nitong kabaitan sa kanya. Anak kami ni Mama Olga. At lahat ng gusto ni Mama ay nakukuha niya. At ganon din kami. At sinabi namin sa kanyang gusto namin ng kwartong to. Tapos sabi niya, ayos lang na kunin namin. Lahat ng bago mong teddy bears at mamahaling laruan ay akin ng mga yon. Nakasimangot naman na nagsalita ang pinakabunso na si Marivic. Bata lang sa kanya ng 2 taon ito. Ito pa man din ang pinaka-cute sa 3. Gustong-gusto niya itong maging kaibigan. Pero heto, at tila may kung anong nangyayari sa 3 na bigla na lang nagkaganito. Katulad nga ng sabi ng 3 bata, ay nakuha nga ng mga ito ang silid niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, natulog siya sa madilim at maduming stockroom. May maliit at lumang kama na nilagay doon at isang plastic na box na gagawin niya raw lagayan ng mga damit niya. Niyakap niya ang tuhod at umupo sa ibabaw ng kama. Umiiyak siya. Nakikita niya ang mga daga na palakad-lakad sa ilalim ng kama niya. Papa, naibulalas niya sa kawalan. Kung sana nandito lang ang papa niya. Sana nandito ito para may mapagsabihan siya ng mga problema niya. Gusto niya nang makakausap. Gusto niyang tumanggi. Sabihing ibalik lahat ng gamit niya. Kaya lang, wala siyang magawa. Ayaw niyang magalit sa kanya si Olga. Tama ang mga batang yon, nakukuha ni Olga ang mga gusto nito. Kaya nga nagpunta pa sa ibang bansa ang kanyang ama. Para lang mapunan ng mga gusto ni Olga. Para makapagbigay ito sa lahat ng luho ng babae. Kaya lang, kahit nararamdaman niyang hindi siya priority ng papa niya, ay mahal niya pa rin ito. Niyakap niya na lang ang sarili. Wala man lang kahit isang kumot na ibinigay sa kanya, kaya sobrang lamig tuloy. Kung magpapatuloy ito, ano na ang mangyayari sa kanya? Kakayanin niya kaya? Pinunasan niya ang sariling luha at sinikap na makatulog sa kabila ng lamig. At dito na nga nagtatapos ang ating unang kabanata. Anong bukas ang naghihintay kay Shasha? Magtagumpay kaya ang magpipinsan at ang madrasta niya sa pagmamalupit sa kanya? Paano niya haharapin ang lahat ng to? Abangan sa susunod na kabanata. Nakita ni Shasha kung paano umalis ang dating mga trabahante sa bahay na yon. Malungkot ang mukha ng mga ito nang lumabas ng pinto. Matagal na nilang katulong ang iba pa sa mga yon. Nalaman niyang tinanggal lahat ni Olga ang mga trabahante sa bahay. Hindi niya alam
kung anong nangyayari at bigla na lang yon ginawa ni Olga. Ngunit mga bandang hapon, matapos makaalis ang mga trabahante, ay kinausap siya ni Olga. Kahit nasa bahay, naka-makeup ang babae. Umaabot sa inuupuan niya ang amoy ng mamahalin nitong pabango. Mamahalin din ang suot nitong night dress. Mas bata itong tingnan kumpara sa totoong edad nito. Ngayon, nakaalis na ang mga trabahante sa bahay na, "To, may ilang bagay akong gustong klaruhin sa'yo." Humalukip-kip si Olga habang taas noo, nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam ng kaba si Shasha. Pakiramdam niya, may hindi magandang mangyayari. May inilapag na papel si Olga sa harapan niya. "Basahin mo ang mga yan, Anito." Nag-aalangan niyang kinuha ang papel at tiningnan. Nakita niya roon ang mga gawaing bahay. Nakalista ang lahat ng kailangang gawin at ang mga rules doon. "Naisip kong dagdag sa gastusin ng ama mo kung magpapasahod pa ng mga katulong sa bahay na ito. Gayong pwede mo namang gawin ang lahat ng gawain sa bahay. 9 years old ka na. At ang pagluluto ay, tsaka, kung matututunan mo rin yan." Napasingap siya ng balingan si Olga. Wala pa siyang ideya kung papaano maghiwa ng mga rekados. Hindi siya sanay sa gawaing bahay dahil buong buhay niya ay may ina siya at mga katulong na gumagawa ng mga gawain sa bahay. Hindi kita hahayaang tumira sa bahay na to na walang ginagawa. Kailangang may silbi ka rin. Kasama ka sa budget ko. Kung hindi dahil sa akin, wala kang lalamunin ngayon. Kaya magpasalamat ka. Tinuro siya nito. At saka, tuwing nakikita ko ang pagmumukha mo, naaalala ko si Ines. Nakakairita na kailangan ko pa talagang alagaan ang anak niya sa iba. Dapat masaya kaming namumuhay ngayon dito kasama ang mga anak ko at siya. Pero heto ka, iniwan ka niya sa akin at nakakairita. Napayuko siya. Hindi niya alam kung anong problema nito sa ina niya para magalit ito ng ganoon. Tsaka, pakiramdam niya ay tinatanggalan na siya nito ng karapatan sa bahay na yon. Simula nga noon, ay pinag-aralan niya na ang mga gawain sa bahay. Hindi madali, ngunit sinisikap niya. Iyon na lamang kasi ang alam niyang paraan para magtagal sa bahay na yon. Wala rin siyang mapupuntahan kapag umalis siya. At isa pa, ayaw niyang mag-alala ang papa niya. Baka kapag umalis siya ay malaman ito at magkaproblema pa. Ayaw niyang bumalik na naman sa dating gawi ang kanyang ama. Masyado na itong nalungkot noong mawala ang mama niya. Ayaw niya nang maranasan ulit iyon ng ama. Isang tanghali, nang maghugas siya ng pinggan, nabitawan niya yon at bumagsak sa sahig. Nabasag ang pinggan at nakita yon ni Ruby. Ngumisi si Ruby. "Marivich, isumbong mo siya kay mama." Takot na umiling siya. "Huwag." Natigilan siya nang makitang tumakbo si Maribik paalis. "Mama! Mama! Nakabasag ng pinggan si Shasha." Boses iyon ni Marivich sa malayo. "Patay ka ngayon," ani Magda. Sabay pamewang at nakangisi sa kanya. Galit nga na dumating si Olga. Iritadong hinila kaagad nito ang kanyang buhok, katulad ng parati nitong ginagawa sa kanya. Sa tuwing nagkakamali siya, ay kinukulong siya nito sa isang madilim na silid. Pagkatapos, ay hindi siya nito pinapakain ng isang araw. "Mama, Papa." Nanghihina ang sambit niya sa kawalan. Sa tuwing natatakot siya at nanghihina, ay iniisip niya na lang ang mga magulang niya. Umaasa siyang darating ang mga ito upang saklolohan siya at alisin siya sa sitwasyong iyon. Ngunit kailanman ay hindi nangyari ang mga pinapangarap niya. Dahil wala na roon ang mama niya, at nasa malayo naman ang papa niya, wala nang magtatanggol sa kanya. Nakasanayan niya na lang ang pag-iisa kalaunan hanggang sa natutunan niya na ang gawaing bahay ng paunti-unti. Tumigil siya sa paglalaban nang makitang dumugo ang kamay niya dahil sa dami ng labahin at gusto nang mag-iina na hand wash. Hindi na kinaya ng mga kamay niya. Kaya lang, wala naman siyang choice at kailangan niyang tapusin ang gawain. Kaya kahit dumudugo na ang kamay niya, ay nagpatuloy siya sa paglalaba. Humalo na ang dugo sa tubig. Tapos niyang mapatuyo ang mga damit, ay nag-ayos naman siya ng silid ng mga kapatid.
Napahinto siya ng mapagmasdan ng silid. Dati, iyon ang silid niya. Ngunit ngayon, ay hindi na. Iba na ang nagmamay-ari niyon. Nagtungo siya sa cabinet ng mga kapatid. Inayos niya ang mga damitan dahil madalas na magulo ang mga damit at iba pang mga gamit ng mga kapatid. Ang mga laruan niya ay may sira na, ngunit may mga nadagdag na mga laruan doon. Siyempre, binilhan na naman ni Olga ng bagong laruan ang mga stepsisters niya. "Nandito ka ba, demonita ka?" Ang galit na si Magda ang biglang pumasok sa silid habang bitbit ang sirang damit. Nang makita nito si Shasha, ay bigla na lang itong sumugod. Nabitawan ni Shasha ang tinuping damit nang bigla na lang siyang hilahin ni Magda sa buhok. Masakit na masakit ang anit niya sa paghila ni Magda, ngunit ang magagawa niya na lang ay ang umiyak. Hindi siya pwedeng pumalag dahil baka mapagalitan na naman siya at baka ikulong na naman siya ni Olga sa madilim na kwartong yon at baka gutumin na naman siya ng babae. Ayaw niya nang mangyari pa yon. "Sinira mo ang damit ko." "Naghihiganti ka ba dahil hindi ka binilhan ng mama ng damit? Naiinggit ka kaya sinira mo ang damit ko, ano?" Balaw ni Magda. "Hindi totoo yan, Magda. Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako." Umiiyak niyang pakiusap sa babae. "Makakalbo ka na. Hayop ka. Isa to sa paborito kong damit. Pero anong ginawa mo? Sinira mo, demonita ka." Ayaw makinig ni Magda at patuloy pa rin siyang sinasabunutan. Ang marahas na mundong yon ay unti-unti na lang na nakasanayan ni Shasha. Makatanggap man siya ng pananakit, ay binabaliwala na lang niya sa isipan niya. Wala rin namang mangyayari kung umiyak man siya o hindi. Kailangan niya lang makisama at sumabay sa agos ng buhay. Sa ganoong paraan, magiging matiwasay ang buhay niya sa kabila ng karahasang nararanasan. Tumunog ang alarm niya, mga bandang partwer. Kaagad niyang inayos ang buhok at sinuot ang palda at shirt niyang kulay abuhin. Kaagad siyang bumaba upang maghanda na. Ilang taon ang nakakaraan. Nasa edad 19 na siya ngayon. Isa na siyang college student. Iyon ang unang araw niya sa mamahaling paaralan. Matapos malaman ni Olga na darating na ang kanyang ama, ay kaagad siyang nilipat nito sa paaralan ni na Ruby. Alam niyang ayaw lang nitong malaman ng kanyang ama na pinasok siya ni Olga sa mumurahing school. "Handa na po ang agahan niyo." "Kakain na," ani Shasha matapos kumatok sa silid ng kanyang madrasta. "Puntahan mo na kaagad sina Ruby." Tugon naman ni Olga sa loob. "Opo," ani Shasha at kaagad na umalis sa labas ng pinto ni Olga. Pagkapasok niya sa silid ni na Ruby ay nakita niyang tulog pa ang mga ito. Binuksan niya ang bintana at silid upang pumasok ang liwanag at malaman ng mga babae na umaga na. "Ano ba?" Bulalas ng mga stepsisters niya at kinusot ang mga mata. "Kakain na kayo," anya, at pinulot ang mga kalat sa silid. Kaagad na bumaba ang mga babae at kaagad niyang sinundan ng mga ito para pagsilbihan sa mesa. Kaagad niyang binigay kay Olga ang jasmine tea na gusto nito. Tsaka, nilagyan niya rin ng tubig at juice ang mga baso ng mga kapatid. Iyon ang araw-araw niyang routine, kaya nasasanay na siya. Matapos kumain, ay naghanda na kaagad sa pag-alis ang lahat. Samantala, kailangan pa muna tapusin ni Shasha ang gawaing bahay bago siya pumasok. Halos late na nga siya nang magtungo siya sa school. Nakapasa na siya ng mga requirements niya, kaya diretso na siya sa classroom. "Oh, nandito na pala ang yaya ko." Natigilan siya nang marinig siya ni Ruby pagkapasok niya. Nakatingin ang babae sa kanya at nakangisi. Kasama nito ang mga kaibigan nito. "Ah, Shasha, bumili ka nga ng water sa kantin. Yung mas mahal, ha? Ayoko sa cheap," ani Ruby. Kararating niya lang tapos ay uutusan kaagad siya. Kaya lang, wala naman siyang choice. Kinuha niya ang pera ni Ruby tapos ay dali-dali siyang bumaba para makabili na at baka malate pa siya sa unang subject. Kaya lang, sa pagmamadali niya para makapila ay may nabangga siyang lalaki. "Naku, sorry. Sorry po," ani Shasha at bahagyang nagbow rito
Nakakatakot, lalo pat ang alam niya, karamihan sa mga estudyante roon ay mga mayayaman. Baka magalit ito sa kanya. Tiningnan niya ang puti nitong shirt. Wala naman itong dumi. Tsaka, matangkad ang lalaki at may itsura. Ngunit wala naman siyang interest dito. Hindi naman siya katulad ni Ruby na mahilig sa mga gwapo. Pasensya na ulit, ani Shasha, at kaagad na tumakbo patungo sa linya. Napatigil si Gael sa kinatatayuan niya. Hindi niya inaasahang dididmahin lang siya nito. Nasasanay kasi siyang flirty ang mga babaeng nasa school pagdating sa kanya. First time sa buhay niya na may nakabangga siyang babae na wala man lang kahit kaunting interest sa kanya. Hindi niya lang ine-expect na ganun lang siya nitong baliwalain. Anong pangalan nun? Biglang nasambit niya. Napalingon si Ted, ang kaibigan niya. Ha? Anong pinagsasasabi mo, Ran? Na corrupt siya. Ah, nothing. May naisip lang. Ngumisi ang kaibigan. Dude, shut up, may bago pa ba? Sa dami ng babaeng nagkakandara pa sa'yo, hindi ako lalapit, dude, anya. Kaya nga sila na kasi ang nagkukusa. Natigilan siya. Kaya nga ang mga babae na ang nagkukusang lumapit sa kanya para makuha ang atensyon niya. Pakiramdam niya nga ay sumpa iyon dahil naaabala na siya minsan. Pero may isang babaeng namumukod, tanging hindi nagka-interes sa kanya. Iyong nakabangga niya sa kantin. Pagkapasok nila sa classroom, ay kaagad na napasinghap ang mga babaeng nakakita sa pagpasok nila. Ngumiti siya sa mga ito at nagtungo sa upuan. Nasa unahan na ang mga babae. Kaya lang, natigilan siya ng mamukhaan ang babaeng nasa unahan ng upuan niya. Nakayuko ito at abala sa binabasa na hindi man lang siya tiningnan. Mukhang mas importante pa talaga rito ang hawak na libro kaysa sa ibang bagay na nasa paligid nito. Good morning, Gael. Malambing ang boses ng babaeng nagngangalang Ruby. Ngumiti naman siya sa babae. Morning! Napasinghap ang mga babaeng iyon at kinilig na nagsimulang magngitian. Sabay baling sa kanya at nag-aalinlangan, umupo siya sa upuan niya. Ramdam niya ang mga tingin ng mga babae sa likod. Kaya lang, ang mga mata niya ay nakatingin lang sa babaeng walang pakialam sa kanya na nakaupo ngayon sa harapan niya. Who are you? Bulong niya sa sarili. For the first time, gusto niyang malaman ang pangalan ng babae. Gusto niyang malaman ang kaisa-isang babae na hindi apektado sa presensya niya. Gusto niyang malaman kung bakit ito ganoon. Kumuyom ang kamao niya. Damit. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Hindi na dapat ito big deal sa kanya. Ano naman kung may taong bato na katulad ng babaeng to? Mas mabuti nga yon para naman maiba. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magiging papel ni Gael sa buhay ni Shasha? Papansinin naman kaya ni Shasha si Gael? Abangan sa susunod na kabanata. Akin na yung necklace ko. Ayusin mo. Baka masira yan. Maautoridad na utos ni Magda habang nakataas ang kamay. Kaagad siyang nagtungo sa may jewelry box upang kunin ang ipinag-utos nitong kuwintas. Lahat ng may kayang pamilya sa lugar nila ay inimbitahan ng gobernador sa bahay nito para sa magarang party sa gabing yon. May fiesta sa kanila at kasabay niyon ay kaarawan din ng gobernador. Nakaayos na siya. Suot niya ang pinakaayos niyang palda. Iniisip niya ang kailangan niyang sumama. Baka sakaling may ipag-uutos ang mag-iina sa kanya doon sa party na yon. Nang magayos ang lahat, ay nakita niya kung gaanong kagara ang mga suot ng mga kapatid at ni Olga. Malayong malayo ito sa suot niya. Nakaramdam siya ng panliit sa sarili, kaya pinagkibit-balikat niya na lamang yon. Di bale, sa kanya, isa lang naman siyang utusan. Hindi naman importante kung ano ang isusuot niya. Hey, where are you going? Puna ni Olga nang mapansin na sumunod siya. Po? Nagtataka niyang wika. Akala mo talaga kasama ka? Natatawang sabi ni Olga. Napanganga siya. Nakita niyang nangumisi naman sina Magda at Marivich. Ang assuming mo naman, hindi para sa mga dugyot ang party ni Gov. Hindi ka bagay doon. Sa bahay ka lang.
Aning ni Ruby na pumewang pa habang hawak sa kabilang kamay ang mamahaling bag. Tama na! Tara na, malilate na tayo, ani Olga. Taas noong pumasok sa kotse. Kaagad naman na sumunod ang tatlo, ngunit nanunuya ang ngisi ni Ruby sa kanya bago ito pumasok sa sasakyan. Napayuko siya. Bumuntong hininga siya. Tahimik na isinara niya ang gate ng kanilang bahay. Kung ganoon, ay mananatili na lamang siya sa bahay. Hindi katulad ng mag-iinang yon, ay wala naman siyang ibubuga. Kaya lang, nag-usap sila ng kaibigan niyang si Tina na magkikita sila sa party na yon. Si Tina ay kaibigan niya sa dating school na pinasukan. Sabay rin silang lumipat ng school sa pareho ring paaralan. BFF niya ito at kahit papaano ay naging masaya naman ang high school days niya dahil sa babae. Ngayon, sana ulit sila magkikita. Pero mukhang hindi iyon mangyayari dahil hindi naman pala siya makakapunta. Hoy, paalis na kami. Mag-ready ka na. Ani Tina sa kabilang linya. Tumawag ito sa telepono. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ako makakapunta eh. Hindi nila ako sinama. Anya. Ano? Seryoso? Ingat kayo ha? Nag-enroll ka na rin naman sa school na pinapasukan ko. Doon na lang tayo magkita. Anya na natawa pa. Hindi. Natigilan siya't kumunot ang noo. Sasama ka. Namilog ang mga mata niya. Sabi niyang hindi na siya sasama, pero mukhang ayaw makinig ng kaibigan niya. Pupunta ako diyan. May determinasyon sa boses nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Nang dumating ito sa bahay nila, ay may mga bit-bit na itong makeup kit. Tapos, ang nakakagulat pa, ay ang mga dala na rin itong mga damit. Sukat mo sila, dali! Excited na bulalas ng kaibigan niya. Napilitan tuloy siyang sundin ang gusto nito. Matapos niyang makapili ng damit, ay kaagad nitong inihanda ang mga makeup nito. Ready? Aning ng kaibigan niya. Nag-aalangan naman siyang tumango. May choice pa ba siya? Halos hindi niya rin makilala ang sarili nang matapos si Tina sa makeup niya. Lalo na nung suotin niya ang damit na dala nito. Ang totoo niyan ay kaparehong-pareho ng suot ni Ruby ang damit na napili niya. Pero wala na silang oras para maghanap pa ng ibang suot. May kayang pamilya ni Tina kaya't isa ito sa naimbitahan ng gobernador. Ang galing ko talaga! Mas gumanda ka pa! Tumalon-talon si Tina. Sa totoo lang, kahit may kaya si Tina, ay hindi ito naging mapili ng kaibigan. Kahit sino, basta ba kaya nitong sabayan sa kaingayan nito, ay kakaibiganin ni Tina. Kaya nga naging magkaibigan sila. Kaya hindi ka dapat nagkukulong lang dito. Inggit lang yung mga yon kaya ayaw kanilang isama. Ani ni Tina. Natawa na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Sabay silang sumakay sa kotse kalaunan. Sa mansyon naman ni Governor Monterroso ang tungo nila. Sa entrada pa lang ng mansyon ay namangha na siya. Isang fountain sa malawak na garden ang kaagad na tumambad sa'yo. May mga sasakyan sa labas. Magagara ang mga sasakyan na nakaparada sa labas. May mga bodyguard sa nakaantabay. Hindi lang sa bayang yon kilala si Governor Monterroso, kundi maging sa ibang lugar pa. Malawak ang impluwensya ng gobernador kung kaya't ganoon na lamang karami ang mayayamang nagtutungo roon. Matapos silang mag-usap ng kaibigan, ay tinawag ito ng ina. Kung kaya't kailangan na maghintay ng kaibigan. Natatakot siya na baka makita siya ng madrasta niyang si Olga. Kaya sa isang hardin, sa likod siya nagtungo. Medyo madilim ang pook na yon, pero ayos lang sa kanya at pabor sa kanya para hindi agad siya makita ni na Olga. Tumayo siya sa bandang yon at tumingala sa kalangitan. Maraming bituin ngayon, ibig sabihin ay walang nagbabadyang ulan. You're alone! Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Bigla-bigla na lang kasing sumulpot ang lalaking ito. Gayong may pinagtataguan siya. Good evening. Ani siya at bumaling dito. May kadiliman kaya hindi niya maaninag ang itsura ng lalaki. Good evening. Ayaw mo ba sa loob? Bakit mag-isa ka rito? Usisa nito. Nagpapahangin lang ako. Babalik din ako mamaya.
Pagdadahilan niya kahit ang totoo ay may iniiwasan talaga siyang makita sa loob. Tumango-tango ang lalaki. Napahugot naman siya ng malalim na paghinga. Kabado siya dahil sa presensya nito. "You don't dance?" Usisa ulit nito. Ano? Hindi kasi ako masyadong..." Natigilan siya nang bigla itong mag-abot ng ang kamay. "Abot ang music hanggang dito. Pwede tayong sumayaw rito kung magkamali ka man. Walang ibang makakakita." Hindi siya makapagsalita dahil sa sinabi nito. Ang totoo niyan, wala naman sa plano niyang sumayaw ngayon. "Pero let's try. Tuturuan kita." Putol nito sa baritonong boses. Napabuntong hininga siya, tsaka dali-dali niyang inabot ang kamay ng lalaki. Napalunok siya nang mahawakan ng malambot nito ang kamay. Kaagad siyang nahiya. Magaspang ang kamay niya dahil nga sa mga trabahong araw-araw niyang ginagawa. Muntik niya pang bawiin ang kamay niya, pero humigpit ang hawak nito roon. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa tensyon. Nagsisisi siyang inabot niya pa ang kamay rito. Nagsimula na itong humakbang at igiya siya. "Just follow me." Bulong nito sa may tenga niya. Animoy nanayo ang balahibo niya sa batok dahil sa boses nito. Imbes na sundan ang galaw nito, ay lumulutang ang isipan niya sa kung saan. Hindi niya na mapakinggan ang mga sinasabi ng lalaki. Gustong-gusto niya nang makita ang mukha nito, pero hindi siya pinagbigyan ng kadiliman. Hindi makita ni Gael ang mukha ng babae, ngunit kakaibang pakiramdam ang hatid nito sa kanya. Malumanay at malamig ang boses ng babae, para siyang hinehele habang nagsasalita ito kanina. Nakadungaw siya rito dahil mas matangkad siya kaysa rito. Pinagdarasal niya sana makita niya ang mukha ng babae. "Sir!" Sabay nilang narinig ang boses na yon. Isa sa tauhan ng ama niya. Tingin niya, hinahanap siya nito. Naramdaman niyang tila na estatwa ang babae sa harapan niya. Hindi na ito makagalaw sa pagkagulat hanggang sa bigla na lang lumiwanag ang paligid. May nag-switch ng ilaw sa garden. Kaagad niyang nilingon ang hawak na babae, pero huli na. Mabilis itong kumawala sa kanya at kaagad na lumayo. "Wait!" Tapos, hinabol niya ang babae. Nahawakan niya ito sa pulsuhan at nakita niya ang peklat doon. "Pasensya na. Aalis na ako." Anito, sabay bawi ulit sa kamay. Sa pagkakataong yon ay hindi niya na ito nahabol pa. Pero nagbabaka sakali siyang mahahabol niya pa rin ang babae. Kaya pumasok siya ng bulwagan at tiningnan ng mga taong nandoon. Hanggang sa nahagip niya sa tingin ng babaeng nakatalikod. Kaparehong-kapareho ito ng suot ng babaeng nasa hardin kanina. Malalaking hakbang na lumapit siya sa babae. Mabilis siyang hinawakan nito sa braso. Ngunit nagulat siya nang malaman na si Ruby iyon. Maging si Ruby ay nagulat din. Hindi inaasahan ng babae na siya pa mismo ang lalapit dito. "Gael!" Namumula na sambit ni Ruby. "What is it?" Hindi kaagad siya nakapagsalita. Tiningnan niya ang itsura ni Ruby. Pareho ng damit ang dalawa, pero ibang-iba ang aura ni Ruby. Ibang-iba kaysa sa babaeng nasa hardin kanina. I thought, hindi niya na matapos ang sasabihin at pinili na lang na tumalikod. Kaya lang, sumunod sa kanya si Ruby. "Gael." Tawag nito. Sinundan pa rin siya nito hanggang sa hagdanan sa mansyon, kaya wala na siyang choice kundi ang balingan ng babae. "I'm sorry. Akala ko ikaw yung babae sa garden kanina?" Aniya sa formal na boses. Natigilan ito, kaya tumalikod na siya para sana iwan na ito. Pero bigla ito nagsalita. "Paano kung ako ngayon?" Natigilan siya sa pag-akyat nang marinig ang sinabi nito. Nilingon niya si Ruby. Nakangiti na ang babae nang magsalubong ang mga mata nilang dalawa. "Ako ang babaeng sinasabi mo. Nagpunta ako kanina sa garden, kaya anong kailangan mo?" "Anong gusto mong sabihin, Gael?" Kumunot ang noo niya. Kahit sinabi na nitong ito ang babaeng yon, ay parang hindi pa rin siya makapaniwala. Nag-aalinlangan pa rin siya. Samantala, nagmamadali naman si Shasha na magtungo sa kaibigan niya. Nahirapan siyang hanapin ang kaibigan habang nagtatago sa mga mata ng madrasta niyang si Olga. Nakita niya si Olga at Marivich na patitingin-tingin sa paligid habang nakaupo
sa isang table. Nagsisimula na magbigay ng speech si Gov, kaya lahat ng atensyon, maging ng kanyang madrasta, ay nasa stage na. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ng malapitan si Tina. Tin, mauna na ako sa inyo. Baka umuwi na ang mga kapatid ko eh. Baka malaman nilang wala ako sa bahay, kaya kailangan kong makauwi kaagad. Pagdadahilan niya sa kaibigan. Kumunot naman ang noo ng kaibigan. Pero maaga pa. Sorry talaga, anya. Okay. Bakas ang pagtataka sa mga mata ng kaibigan niya. Kaya nagmadali na siyang lumabas. Ang problema ay wala siyang masakyan mula roon. Kailangan niya pang maglakad papunta sa highway para lang makahanap ng mga tricycle na patungo sa kanila. Mabuti na lang at nakahanap kaagad siya ng masasakyan. Tinakpan niya ang mukha ng panyo upang hindi siya makilala ng driver ng sinakyan niyang tricycle. Galing ka po sa mansyon ng mga Monteroso? Ba't kaarawan ngayon ni Gov? Usisa ng driver. Natigilan siya. Hindi niya inaasahang mag-uusisa ito. Kaya lang, ganoon naman talaga sa probinsya, lalo na kapag magkakakilala lang. Opo, kaarawan nga ni Gov. Katulong nila ako, kaya ako galing doon. Umuwi lang ako ng maaga, pagdadahilan niya. Pero sa loob-loob niya, ay kabadong-kabado na siya. Kapag nalaman nitong siya ang anak-anakan ni Olga, ay tiyak na makakarating kay Olga ang bagay na to. Maliit lamang ang baryo nila, madali lang kumalat ang chismis, lalo pat hindi naman lahat ng tagabayan ay imbitado sa party. Nako, tsaka ang napakaraming importanteng tao ngayon doon, ano? Mabait naman kasi si Gov, kaya hindi na ako magtataka pa. Patuloy ng driver. Oo nga po. Aniya at nagbitiw pa ng pilit na tawa. Nagpababa siya sa crossing. Malayo pa yun sa bahay nila. Balak niyang maglakad na lamang papasok para hindi siya makilala ng driver. Hinintay niya munang makaalis ang tricycle bago siya naglakad. Nang makarating siya sa bahay, ay kaagad niyang hinubad ang damit at itinago niya kaagad sa pinakailalim ng kanyang cabinet. Kailangan na nakatago iyon dahil ibabalik niya pa yon kay Tina bukas. Nagmamadali naman siyang pumasok sa bahay upang maghugas ng mukha at tanggalin ang makeup. Nang makita sa salamin na okay na at wala nang bakas ang makeup, kaagad siyang umakyat upang magtungo sa terasa sa itaas. Malaking terasa yon na kapag dumungaw ka, ay makikita mo ang bayan at mga kabahayan sa unahan, lalong-lalo na ang mansyon ng mga Monteroso. Nagbitiw siya ng malalim na buntong hininga ng matanawang mansyon na may gintong kulay na mga ilaw. Ang magarang mansyon na iyon. Sino kayang lalaki ang nakasayaw niya kanina sa garden? Parang sa isang kurap lang ang natapos ang lahat. Parang isang panaginip. Ilang saglit pa, mga bandang 10:30, ay dumating ang kotse na inarkila ng mag-iina. Dumating na sina Olga, kaya kaagad siyang bumaba upang pagbuksan ng gate ang mag-iina. Magandang gabi po, aniya sa mga ito. Taas noon namang naglakad si Olga. Tiningnan naman niya si Magda mula ulo hanggang paa. Nasasanay na siya sa mga ganoong tingin nito. Kaagad siyang sumunod sa mga ito upang ipaghanda ng pampaligo si Olga. Ako ang mauuna sa bathtub, ani Ruby. Hindi ako. Ani naman ni Magda na ayaw ring magpatalo. Isusumbong ko kayo kay Mama. Dapat ako muna. Si Marivish naman. Samantala, ay napapailing na lamang siya. Ilang saglit, ay nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip nang maalala na naman ang nangyari sa mansyon ng mga Monteroso. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Mahanap kaya ni Gael kung sino nga ang dalagang kanyang nakasayaw sa hardin? Mapanindigan naman kaya ni Ruby ang kanyang pagsisinungaling kay Gael? Maitatago kaya ni Shasha ang kanyang tunay na katauhan mula kay Gael? Abangan sa susunod na kabanata. Oh my gosh! Mama, bigla niya na lang akong tinawag. As in, siya talaga ang lumapit sa akin. Siyempre, siya pa naman ang anak ni Gov, kaya kailangan ko siyang kausapin. Kawawa naman kung dididmahin ko siya, di ba? Ang dami kayang admirers nun, baka i-hate ako ng girls. Ani ni Ruby sa agahan habang umiinom ng juice
Samantalang nasa cellphone nito ang atensyon ni Olga. Nakakunot naman ang noo ni Magda habang pinapakinggan ang mga kayabangan ni Ruby. Talaga ba? Ang alam ko doon, walang sineseryosong babae yon. Tsaka, masyado siyang sikat sa school nyo. Parang pumulot lang ng katulad mo. No, ani Magda. Pinandilatan nito ni Ruby. Ako lang. Huwag mo akong lalaitin dyan, ha? Sikat ako sa school. I have 5 exes at karamihan sa kanila, sikat sa school. Hindi pa rin kumbinsido si Magda na nanatili pa rin nakasimangot habang nagsasalita si Ruby. Samantalang tahimik naman na nagsasalin ng tubig si Shasha sa baso ni Ruby hanggang sa lumapit siya kay Magda. Kaya lang, lumampas ang tubig at tumapon sa damit ni Magda. Bihis na ito at ready na rin papasok ng school. Tapos, saka pa nabasa. Ingrata ka! Bulyaw ni Magda at mabilis na kinuyom ang kamay ni Shasha. Stop that, Magda! Ani Olga habang nakatingin pa rin sa cellphone at nag-scroll. Humalpak ng tawa si Ruby sa nangyari kay Magda, kaya mas lalong nag-alburuto ang isa. Buti nga. Ani Ruby, tawa ng tawa pa rin. Babalik na ang papa niyo rito, hindi pwedeng magkapasa si Shasha. Gusto niyo bang malagot kayo sa ama niyan? Bumaling si Olga sa anak. Kay Rita! Bulalas ni Magda, sabay bitiw sa kanya ng patulak. Napilitan si Magda na pumasok sa loob para magbihis. Samantalang nakahinga naman ng maluwag si Shasha. Akala niya talaga, tatamaan na siya kanina. Huwag kang tatanga-tanga sa susunod, ani Olga at binalingan siya. Tumango siya at kaagad na umalis. Hindi pa rin matapos-tapos ang tawa ni Ruby kahit wala na roon si Magda. Binigyan ito ng masamang tingin ng ina, kaya tumigil ito sa pagtawa dahil sa dami ng trabaho ay hindi kaagad nakaalis si Shasha sa bahay. Ang nakakapanglumupa ay tapos na ang unang subject nang makarating siya. Mabuti na lang at nalaman niyang pumasok na pala si Tina. Notes? Sige. Sa library ka ba mag-aaral? Anito. Tumango siya. Lumapit siya rito para manghiram na lamang ng notes dahil nahuli na siya. Mamaya pa mag-uumpisa ang susunod na subject. May time pa siya para pag-aralan ng nakaligtaan niyang subject. Dumiretso siya sa library. Tiningnan niya ang notes ni Tina. Hinanap niya ang librong kinakailangan niya. Nahanap niya iyon. Pero napanggiwi siya nang malaman na nakapwesto ang libro sa pinakamataas na bookshelves. Tumingin-tingin siya sa magkabilang side. Baka makita siya ng librarian at mapagalitan pa dahil sa gagawin niya. Wala naman kasing ladder sa library, kaya wala siyang magagamit para maabot ang librong kailangan. Kaagad niyang hinubad ang sapatos at mabilis na kinuha ang mga encyclopedia sa baba. Tamang-tama at makakapal ang mga yon. Malaki ang library at napakatahimik. Kung may tutungo man doon, ay iilan lang. Makukuha niya pa ang librong kailangan niya bago pa may dumating. Nang makitang sakto na ang taas ang pinagpatong-patong niyang mga libro, saka siya pumatong sa mga yon. Tinaas niya ang kamay upang abutin ang gustong makuhang libro. Pero nagkamali siya ng tasya. Hindi pa rin yon maabot. Kulang pa ang librong pinagpatong-patong niya. Akmang bababa na lamang siya nang biglang may kumuha ng libro na gusto niyang kunin. Kaya lang, nagulat siya, kaya't muntik na siyang mahulog sa kinatatayuan. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ng lalaki. Kaya lang, natigilan si Gael nang hawakan siya ng dalaga. Magaspang ang kamay nito. May kaagad siyang naalala sa pakiramdam na yon. Nagkatitigan silang dalawa. Tila nalunod siya sa mga tingin na yon. Kung hindi pa umalis ang dalaga, ay hindi siya matatauhan. Inalalayan niya itong bumaba, kalaunan. Are you okay? Aniya, sabay bigay sa libro ang kailangan nito. Natigilan ito at medyo nag-aalangan pa ng kunin ang libro ang nasa kamay niya. Salamat. Hindi matingnan ni Shasha ang binata. Namilog ang mga mata ng dalaga nang makita ang mga librong pinagpatong-patong niya sa tabi. Ngayon ko lang ginawang patungan ng mga libro. Wala kasi akong choice. Tsaka, nagmamadali ako.
ani Shasha at kinakabahan. Natatakot ang dalaga na baka isumbong siya sa libraryan nila. Ngumiti naman si Gael. Sa susunod, huwag kang pumatong sa mga libro. Magtawag ka ng pwedeng tumulong, baka mahulog ka. Delikado. Agad na umalalay ang dalaga. Promise. Ngayon ko lang talaga naisip na gawing patungan ng mga libro. Natutuwa naman si Gael na pagmasdan ang natatarantang reaksyon nito. Talagang iginigiit nito. Ngayon lang talaga nito ginawa iyon. Halata namang sanay na itong gawin iyon sa mga library. Kahit siya, ginagawa niyang upuan o kaya naman ay unan ang mga makakapal na libro sa library kapag walang masyadong tao roon. Okay, anya na nakangiti. Hindi talaga siya kumbinsido. Kaagad naman itong umalis doon at nag-aalangan na umupo kaharap ng long table. Kumuha siya ng librong kailangan niya. Pwede naman talaga siyang mag-research sa internet pero mas pinipili niya pa ring magtungo sa library para sa mga research niya. Sa kabilang table siya naupo. Hindi niya alam kung bakit, pero ang sulyap niya ay sa gawin ng babae. Ilang minuto ang dumaan at natapos na ito. Nag-angat siya ng ulo at sinundan ng tingin ang dalagang palabas ng library. Kalaunan ay napabuntong hininga siya. Bakit ba iniisip niyang maaring ang babaeng iyon ang babaeng nakita niya sa garden nung gabing yon? Tsaka, bakit ba parati siyang ginagambala ng alaala niya sa babaeng yon? Mas marami namang babaeng nagpapapansin sa kanya. Hindi niya na dapat pang iniisip ang tungkol sa babae. Hindi naman nakakatulong. Ilang saglit ay napatayo na lang siya nang mapansin na wala na namang pumapasok sa kung ano sa ulo niya. Kahit pa ilang beses niyang basahin ang nasa libro, pinapahirapan niya lang ang sarili niya. Loaf bread na prinito niya, tapos may isang pirasong itlog na ginawa niyang palaman. Iyan na ang snack ni Shasha. Imbis na bumili pa siya sa pagkamahal-mahal ng mga pagkain sa kantin, nasa likod siya at nagbabasa habang hinihintay na matapos si Tina sa kantin. Talaga kasing bumibili ang kaibigan niya ng pagkain doon. Samantalang siya ay parating nagdadahilan na tapos na siya. Matapos sa binabasa niya, ay nag-angat siya ng tingin sa soccer field. Natigilan siya nang makita sina Ruby at Gael ng malapitan. Nakikipag-usap si Gael at sumasabay sa paglalakad ng lalaki. Nagtataka siya. Mukha namang walang pakialam ang lalaki sa mga sinasabi ni Ruby, pero panay pa rin ang pakikipag-usap ni Ruby rito. Kaagad siyang yumuko nang mapansin na titingin si Gael sa banda niya. Nang mapansin niyang ayaw pa rin siyang tantanan ng tingin ng lalaki, ay kaagad niya nang kinuha ang baunan niya at bag para makaalis na sa lugar na yon. Hindi lang talaga siya komportable kung papaano siya tignan ni Gael. Hindi niya alam kung anong problema nito sa kanya para gawin yon. Samantala, napansin naman ni Ruby ang mariing titig ni Gael sa kung saan, kaya napabaling din siya sa tinitingnan ni Gael. Sakto naman na natanaw niya ang likuran ng pamilyar na babae. Si Shasha. Kumuyom ang kamao ni Ruby at bumaling kay Gael. May sasakyan si Tina, kung kaya't nakakasabay si Shasha pauwi. Hindi tulad noong mag-isa pa lang siyang nag-aaral sa school na yon. Ngayon, magkasama na naman sila sa iisang school, ay may kasabay na ulit siya. Salamat, Tina. Ingat kayo pauwi, ani Shasha, at kumaway pa sa kaibigan nang magsimula nang umandar ang sasakyan. Kaagad naman siyang pumasok at nagulat na lang nang makita sa bungad si Ruby. Nagtatagis ang bagang nang makita siya. Buti dumating ka na. Ang tagal mo. Mas nauna pa ako sa'yo. Reklamo ni Ruby at tumayo. Tsaka nauna na sa kanyang umalis. Kumuha ka ng tubig. Anito sa kanya nang makarating sa kwarto. Napabuntong hininga siya at sinunod ang gusto nito. Kumuha siya ng tubig at dinala sa taas. Kaya lang, pagkarating niya sa taas, ay nagsalita na naman ito. Ayoko na pala ng tubig. Ibaba mo na lang yan doon. Hugasan mo ang baso, ha? Tapos, umakyat ka kaagad dito. Anito. Kumunot naman ang noo niya sa naging utos na ito. Kararating niya lang sa school tapos ganito kaagad ang pambungad nito sa kanya. Hindi niya na alam kung ano na namang problema nitong si Ruby at pinagdidiriwang na naman siya.
Kaya lang, wala naman siyang choice, kaya sumunod na lang siya. Kahit feeling niya'y magmumukha na siyang uto-uto. Tapos, umakyat ulit siya sa taas. Kaya lang, pag-akyat niya, ay nakita niyang ginulo nito ang mga inaayos na mga damit nito sa cabinet. Ayusin mo to, oh, magulo. Anito, malamang nagulo iyon dahil ginulo nito. Yung mga damit sa closet pinagtatapon lang nito, tapos may mga nakahanger. Gustuhin niya mang magreklamo, ay wala siyang magawa. Nagtagis ang bagang nang simulan niyang tupiin ulit ang mga ginulo nitong damit. Kaya lang, pagkatapos niya roon, ay ginulo na naman nito ang mga lagayan ng stuffed toys. Kaya iyon na naman ang inasikaso niya. Lahat na ng pwede nitong guluhin, ay ginulo na nito. Hanggang sa huli, ang request nito sa kanya ay, putulan mo ang kuko ko sa paa. Kumuha ito ng nail cutter, tapos ay patulak na binigay sa kanya. Napangiwi siya. Kaya lang, wala naman siyang magagawa, kaya susundin niya na lang din. Ipinagdarasal niyang sana, bigyan pa siya ng mas mahabang pasensya. Nasasanay na siya sa pambwisit ng magkakapatid sa kanya, pero sa tuwing pinagtitripan siya ng ganito, ay hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Kaya nga, sana ay mabigyan pa siya ng mahabang pasensya. Nagsimula na siyang putulan ng kuko si Ruby. Nasa paanan niya ito habang taas ang kilay na nakaupo ito sa upuan. Ano ba yan? Ano bang ginagawa mo? Bakit ang pangit mong magputol ng kuko? Ayus-ayusin mo naman yan. Halos sipain pa siya nito habang nagpuputol siya. Kaya sa pangalawa ay ginawa niya ang lahat upang maayos na maputol ang kuko nito. Kaya lang, gumalaw naman ito. Nagulat na lang siya nang mapagtantong na sugatan ang hinlalaki nito. Kaagad itong tumayo at umiyak, sabay hampas-hampas sa kanya. Mama! Sigaw nito. Sorry, hindi ko sinasadya, bigla ka kasing gumalaw. Natatarantang sambit niya rito. Nanlisik ang mga mata nito nang balingan siya. At ako pa talagang sinisisi mo. Ikaw na nga may kasalanan, naninisi ka pa. Napalpak naman talaga. Dapat mag-sorry siya pero sumasagot-sagot pa siya. Dagdag pa ni Ruby. Napanganga na lang siya. Magsasalita pa sana siya. Kaya lang ay dumating naman na si Olga. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang dumugo ang hinlalaki ng anak. Anong ginawa mo ha? Bulyaw ni Olga. Sabay sampal sa kanya. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na napahawak siya sa pisngi. Siya na ang may kasalanan, ma. Ako pa ang sinisisi niya. Ay palpak naman talaga siya. Dapat mag-sorry siya pero sumasagot-sagot pa siya. Dagdag pa ni Ruby. Nang balingan siya ni Olga, sabay na itong hinablot ang buhok niya. Umiiyak na binalingan niya si Ruby at umiling-iling. Nakita niya kung paano ngumisi si Ruby sa kanya. Ma, wala po akong ginagawang masama. Bulalas niya habang kinakaladkad na siya ng madrasta patungo naman sa madilim na silid. Ikukulong na naman siya roon at hindi pa kakainin. Diyan ka. Wala kang utang na loob. Patulak siyang binitawan ng babae papasok sa madilim na silid. Nadapa siya sa sahig at nang balingan niyang pinto ay nakasara na yon. Umiiyak na sumandal siya sa dingding. Pumikit at naaalala ang mukha ng ina, lalo na ang mga ngiti nito, tapos kasama nito ang papa niya. Mama, sana nandito kayo ni Papa. Hirap na po ako. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pa. Hindi ko po alam kung anong kasalanan ko, kung bakit kailangan ko tong maranasan. Sana nandito kayo ni Papa. Umiiyak niyang turan habang nananatili nakapikit ang mga mata. Niyakap niya ang sarili at humalik sa malamig na sahig hanggang sa nakatulog na siya roon. Natigilan si Shasha nang matanaw ang pamilyar na figura ng taong paparating. Lumabas ito sa entrada ng airport. Halos maluha siya nang mamukhaan ng taong dumating. Hindi na siya naghintay ng ilang segundo at kaagad siyang tumakbo palapit dito. Kaagad niyang nilapitan ng lalaki at niyakap. Papa! Bulalas niya ng mayakap na ito ng tuluyan. Samantalang nagtagis naman ang bagang ni Olga nang mapagtantong naunahan siya ni Shasha sa pagsalubong kay Henry.
Pabida talaga ang lintik na to. Iritadong bumulong-bulong ni Olga. Nang bumaling si Henry sa gawin ni Olga, ay saka namang kumaway at nagbitiw ng mahinhin ngiti ang babae. Namumungay ang mga mata ni Olga na mas lalo pang pinapungay ng makapal na eyelash extension nitong suot. "Henry baby," ani Olga. Tapos ay niyakap ang kasintahan. "Oh, kamusta kayo?" Nakangiting wika ni Henry, sabay tingin sa mga anak ni Olga sa likod. "Ayos lang kami, Henry. You look tired. Umuwi na tayo. You have to rest." Magiliw naman ang sambit ni Olga. "We're happy to see you, Papa," ani Magda. Sabay hawi sa kamay ni Shasha na nahawak naman ang kamay ng ama upang ang tatlong magkakapatid ang yumakap kay Henry. "Thank you mga anak." Kahit alam ni Henry na hindi niya ito totoong mga anak, ay mga anak pa rin ang turing niya sa mga ito. Hindi na ito naiiba sa anak niyang si Shasha. Pantay-pantay ang pagmamahal na pinapakita niya sa mga ito. Sumunod kaagad si Shasha sa likuran ng ama nang makitang halos ayaw ng bitawan ni na Olga ang kanyang ama. Hindi na nga siya halos mapansin ng ama dahil wala pa siya sa airport hanggang sa pag-uwi, ay si Olga ang parating nagsasalita at kumakausap sa kanyang ama. Gusto niya sana itong kamustahin at makipagkwentuhan dito. Namimiss niya na ito ngayon, lalo na't ngayon niya lang ulit ito nakakasama. "Papa, how's abroad?" "Gusto ko ring magpunta roon." Nagpapakyut na sambit ni Marivich. Nasa sala na sila ng bahay at natapos na rin sa paghahapunan. Natawa ang papa niya. "Soon, isasama ko kayong lahat. Mag-iipon muna si Papa, ha?" "Talaga, Papa? Then we can buy property sa abroad? Then doon na ako mag-aaral." Sunod naman na sambit ni Ruby. "Ako rin, Papa." Singit naman ni Magda, habang si Shasha ay tahimik lamang sa tabi at hindi ulit makasingit. Maiiyak na siya. Gustong-gusto niya na makipag-usap sa ama, kaya lang hindi siya pinagbibigyan ng pagkakataon. Yumuko na lamang siya habang nakikinig sa pag-uusap ng mga kapatid niya at kanyang papa. Maraming mga hiningi ang mga kapatid niya sa kanyang ama. Karamihan ay mga material na bagay. Samantalang siya ay gusto lang sanang makasama ang ama. Kahit saan man ito magpunta, gusto niyang sumama at mamuhay kasama ito. Kaya lang, hindi niya alam kung kailan mangyayari iyon. Malaki na siya at ang ipinangako ng kanyang ama noon ay sasama siya sa ibang bansa ay hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon. "Matutulog na po ako." Aniya tumayo. Nakita niyang tumingin sa kanya ang ama. Mapait na ngiti ang binitiwan niya bago siya umalis. Hindi niya napigilan ang iyak na kanina pang pinipigilan. Gustong-gusto niyang ibuhos ang lahat ng luha at yakapin ng ama, ngunit may pumipigil sa kanya. Pinipigilan siya ng sitwasyon. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Magkaroon na kaya si Shasha ng chance na magkausap sila ng ama niya? O patuloy pa rin siyang sasapawan ni Olga at ng mga anak niya? Abangan sa susunod na kabanata. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Linggo ng umaga at walang klase. Sakto. Kaya lang, nagulat siya nang makitang nasa kusina ang madrasta niya. "Anong ginagawa mo rito? Baliw ka ba?" Iritado ang singhal ng madrasta niya sa kanya. "Ako ang gagawa ng agahan, hindi ikaw. Umalis ka rito." Napayuko na lamang siya at umalis doon. Nagtungo siya sa hardin para magdilig na lamang ng mga halaman. Ilang saglit ay tila mga mababait na paslit na bumangon ang mga stepsisters niya. Isa-isang humalik sa pisngi ng ama niyang tatlong kapatid. Tapos ay masaya na namang nagkwentuhan ang mga ito sa loob. Bandang duwalay singong na ng tanghali nang malaman niyang magmomol ang mag-iina. "Sumama ka na, Shasha, iha. Bibili tayo ng mga bagong damit mo, di ba? Gustong-gusto mong bumili ng mga damit araw-araw." Ani ni Olga at ngumisi sa kanya. Kumunot naman ang noo niya. Hindi niya alam ang mga sinasabi nito. Hindi naman siya mahilig sa mga damit. Kung may mahilig man sa damit sa kanila, ay si Magda at Ruby. "Sumama ka na, anak." Ani naman ng kanyang papa. Ngumiti lang siya dito at umiling. "Hindi na po. May pag-aaralan pa po ako." Umangat naman ang kilay ni Olga.
Hindi ba? Hindi ka naman masyadong nag-aaral, iha? Ako pa nga ang pumipilit sa iyong mag-study eh. Ikaw talaga. Ayaw mo talagang sumama sa amin ngayon. Nagtatagis ang bagang na lumingon siya sa madrasta niya. Pasimple niya itong sinisiraan sa ama niya. Well, hindi naman kasi mahilig sa mga material na bagay itong anak ko. Mas hilig pa talaga nitong mag-aral at magbasa. Puri naman ni Olga sa mga anak. Kunot noong nilingon siya ng ama at mukhang hindi maganda ang reaksyon nito sa sinabi ni Olga. Shasha? Anak? Ani ng ama niya. Bakas ang disappointment sa mukha. Kabaligtaran naman ang sinabi ni Olga. Ang tatlo nitong mga anak ang bulakbol at hindi nag-aaral. Pero parang pinapalabas pa nito ngayong siya ang bulakbol. Kaya nga nag-aalala ako rito kay Shasha eh. Dagdag pa ni Olga. Nagtatagis ang bagang niya at bigla na lang tumalikod. Ayaw niya nang pakinggan ang kasinungalingan ni Olga. Wala na siyang pakialam kung siraan siya nito. Ang masakit lang ay parang naniniwala pa ang ama niya rito. Dahil pinagamit sa kanya ang guest room sa taas. Kaya sa taas na muna siya nagtungo. Dahil pagkatapos nito, kapag umalis na ang papa niya, ay pababalikin na naman siya ng madrasta niya sa stockroom. Dahil doon naman talaga ang orihinal na silid niya. Sinara niya ang pinto at, maiiyak, ay binuklat ang libro. Wala man lang siyang laptop katulad ng ibang estudyante. Kaya nagtitiis siya sa pisonet at kung saan-saang kompyuteran. Ginagapang niya ang pag-aaral niya, tapos gano'n na lang siya siraan ng madrasta niya. Shasha, ano bang nangyari sa'yo? Kinatok siya ng ama sa pinto niya. Pero hindi niya ito pinakinggan. Naiinis siya. Ayaw niya itong kausapin. Umiiyak pa rin siya. Gabi na nang dumating ang mga ito. Kaya lang, imbes na bumaba siya at mag-sorry sa papa niya, ay pumasok ang madrasta niya sa kanyang silid. Huwag na huwag kang lalabas. Huwag kang pasikat at dito ka lang sa kwarto mo. Kunwari, galit ka sa papa mo. Magmaktol ka rito hanggat gusto mo. Hinding-hindi ka ring sasama sa airport pag alis niya. Maliwanag. Dinuro siya nito. Hindi siya makatanggi dahil ayaw niyang gawin iyon pero inutusan siyang gawin ito. Subukan mong lumabas. Malilintikan ka sa akin. Tapos ay dinuro na naman siya. Kaya umiyak siya sa silid niya. Nang dumating ang araw na pabalik ng ama sa ibang bansa, gustong-gusto niya nang lumabas. Pero nakalak ang pinto. Hindi siya makalabas. Nag-iwan ng mga damit ang papa niya sa kanya. Namili pala ito ng mga damit niya at inilagay lahat ng yon sa karton. Inilipat niya ang mga yon sa stockroom kinagabihan. Kaya lang, kinaumagahan, nagulat na lang siya nang makitang may nagkakagulo na sa stockroom. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya sina Ruby, Magda at Marivich na pinaguguhitan ang mga damit na binigay ng papa niya sa kanya. Anong ginagawa ninyo? Kaagad niyang nilapitan ng tatlo. Kaya lang, biglang iniumang ni Ruby ang matulis na gunting sa kanya, kaya natigilan siya. Nahintakutan namang umatras siya. Tutal, pabida ka, ito ang bagay sa'yo. Imbes na mapunta sa bags ko ang perang pinambili rito, bumili pa ng papa mo ng mga basurang to. Balya ni Ruby, sabay gupit pa ng iba pang damit. Nagtawanan naman sina Magda at Marivich habang sinisira ang mga damit na binigay ng papa niya sa kanya. Kalaunan, nang matapos ang mga ito, ay iniwang sira-sira ang mga damit doon. Namamaga ang mga mata niya sa pag-iyak nang lumabas siya sa silid niya. Samantalang panay naman ang hagikhikan ni na Ruby habang kumakain sa tuwing napapasulyap sa kanya. Walang dalang snack. Kinuha niya ang bag niya upang pumasok na sana sa school. Kaya lang, biglang nagsalita ang madrasta niya. Hindi ka papasok ngayon. Maglilinis ka ng buong bahay. Maautoridad na sambit ni Olga. Kung hindi ka sana pabida nang dumating ang papa mo, di sana wala tayong problema ngayon. Lumapit ito sa kanya at padaskol-daskol hinawakan siya sa braso. Tapos ay itinulak na paalis. Sa school napansin ni Tina ang absent ni Shasha. Grabe, ilang araw na si Shasha, anong nangyari sa kanya?
Ani Tina. Hindi ko alam. Hindi na siya nagpakita pa. At hindi na rin ako tinawag. Kung ano-anong inuutos ni Ruby sa kanya. Tapos bigla na lang tong gulo. Ani Magda na nakikisama pa rin kay Ruby. Anong gulo? Usisa ni Tina. Ang totoo niyan, nakita ko rin ang video. Pero hindi na lang ako umimik. Baka madamay pa ako. May balita ako. Nag-viral daw ang video. Anong ginawa ni Olga? Na-shock ba yon? Ewan ko doon. Pero mukhang wala naman siyang pakialam eh. Kaya lang, pag-alis ni Henry, bigla na lang siyang nag-iba ng ugali. Ani Magda. Ay naku! Kung ano-ano na naman ang ginagawa ng mag-iina na yun sa bahay ni Shasha. Nanibago lang kasi si Tina. Hindi naman ganoon si Shasha. Masipag ang kaibigan niya sa pag-aaral nito eh. Kahit nga may sakit ito, ay pumapasok pa rin. Ngayon lang biglang absent ang kaibigan. Magkakilala kami since high school. Talagang hindi ganito si Shasha. At saka, conscious yun kapag may gusto siyang sabihin o di kaya absent o may pupuntahan siya. Pero ngayon, hindi na nga siya pumasok. Wala pa siyang tawag. Ani Tina at hindi na mapakali. Wala ba siyang cellphone? Ani ng kaibigan. Wala eh. Sa telepono lang yung tumatawag sa akin. Gusto ko siyang puntahan. Pero ayoko naman harapin na mag-isa yung mukhang mataray niyang madrasta eh. Balita ko. Stricto yon. Ani Tina. Hindi lang alam ni Tina na nakikinig din pala sa usapan nila si Gael. Kumunot ang noo ng binata nang marinig iyon. Kaninang umaga, si Shasha ang kaagad na hinanap ng mata niya. Pero inabot na lamang ng maghapon at walang Shasha ang dumating. Pupunta kayo sa bahay nila? Biglang sumingit si Gael na ikinagulat naman ng dalawang babae. Ha? Oo. Kaya lang, nagdadalawang isip pa kaming pumunta. Kaming dalawa lang kasi. Paliwanag ni Tina. Sasama ako. Kilala ko ang mama ni Shasha, tsaka kung ayos lang sa kanyang pumunta ako sa kanila. Anya, namilog naman ang mga mata ng mga ito. Talaga? Ani Tina. Okay yon. Kaya nga, mga bandang 5 ay umalis sila sa school. Imbes na sumakay sa kotse niya, ay nakiride na lamang si Gael sa sasakyan ni Tina. Alam kasi nito kung saan banda ang kina Shasha. Nang makarating sila sa bahay ni Shasha, ay namangha siya sa katahimikan ng lugar. Pinalilibutan ng mga halaman ang dalawang palapag na malaking bahay. Dahil mataas ang kinalalagyan ng bahay, ay matatanaw niyon ang mga kabahayan sa baba. Ngunit natigilan si Gael nang makita ang babaeng nagpupunas ng glass window. Nasa loob ito at halatang abalang-abala sa ginagawa. Gusto niya sanang katukin ang glass window upang mapansin siya ni Shasha sa loob. Ngunit hindi niya nagawa ng mapansin ang bagay sa may pulsuhan ni Shasha, isang peklat. Kaagad na nagbalik sa alaala niya ang peklat na nakita niya sa pulsuhan ng babaeng nakasayaw niya sa hardin noon. Hindi siya napansin ni Shasha sa loob, kaya sumunod na lamang siya kina Tina upang harapin ang madrasta ni Shasha at malaman ang sitwasyon nito. Isang nakangiting Olga ang sumalubong sa kanila, lalo na nang makita si Gael na kilalang anak ng gobernador. Oh, napadalaw kayo. Ani ni Olga sa magiliw na boses. Come in. Kaagad na inasikaso sila ng babae. Pinaupo sa sala at nilapitan. Anong gusto niyong inumin? Juice, tea, coffee? Anito. Pareho silang nagsettle sa juice. Nakita nilang gumawa pa ito ng snack sa sala. Ang napansin lang nila ay hindi naman nito tinawag si Shasha. Alam naman nito, nakaklase sila ni Shasha. Nagkatinginan silang tatlo. Tila may kung ano-anong mga bagay na naglalaro sa isipan. Tatanungin natin si Shasha, huwag kayong mag-alala, aniya sa mga ito. Sabay-sabay itong tumango. Here we go, ani Olga at nilapag ang snacks. May ginawa itong sandwich at may mga prutas na hiniwa-hiwalay na nilagay sa platito. Thank you po, ani Tina na may hilaw na ngising sumilay sa labi. So, anong sadya natin? Pasensya na ha. At hindi ako mentally ready dahil alam nyo naman na ako lang mag-isang naglilinis nitong bahay. Marami akong iniisip.
pagdadahilan ni Olga at ngumisi. Kumunot ang noo niya. Kanina lang, nakita niya si Shasha na naglilinis sa may bintana. Tapos sasabihin nitong ito lang mag-isang naglinis sa bahay. Ah, kaya pala si Shasha pala ang pinunta niyo, ani Olga. Tumawa. Ang totoo niyan, may sakit kasi si Shasha. Hindi ko na muna pinapasok dahil baka mas lumala pa kapag pumasok siya eh. Nasa taas siya nagpapahinga. Hindi niyo na muna kayo mahaharap dahil hindi pa siya pwedeng bumaba. Nanghihina pa yun eh. Inaalagaan ko pa. Kumuyom ang kamao ni Gael nang mapagtantong nagsisinungaling ang madrasta ni Shasha. Nakita niya kanina si Shasha mula sa labas, tapos ito ang sasabihin nito. Ganoon po ba? Ani Tina at ngumiti. Oh, mabuti naman at may mga kaibigan pala si Shasha na kasing bait ninyo. No, talagang inaalala ninyo ang anak ko. Nakakatuwa naman na maliban sa akin, may iba pang nandyan para sa anak ko. Ani ni Olga at ilamay iyak-iyak pa nang sabihin niyon. Naningkit ang mga mata ni Tina. Alam ni Tina kung gaano kaitim ang budhi nitong si Olga. Ayaw niya lang makialam at baka madamay ang kaibigan niyang si Shasha. Walang ibang may ipit dito kundi ang kaibigan niya. Problema pampamilya yon at labas siya doon dahil kaibigan lang naman siya. You know my other daughter, right, sir? Ruby. Ani ni Olga kay Gael. Nagbitiw ng pilit ng ngiti si Gael. Ah, yes, kaklase ko siya. You two get along together? Mabait naman yung anak kong yon. Tsaka, kung magkakasundo kayo noon, tsaka, parati kanyang kinukwento sa akin. Ani Olga, sa masiglang tono. Ah, ganun po ba? Ani Gael na nagkunwari na tumawa at saka tumango-tango. Si Shasha ang pinunta nila ron pero si Ruby ang isinisingit nito sa topic. Parang gustong umikot ng eyeball ni Tina dahil sa naiinis. What do you think about Ruby, iho? Ani ulit ni Olga. Ah, she's good at nice. Ani Gael na may hilaw ng ngiti sa labi. H, right. At she's gorgeous. Ilang beses na kasi siyang sumali sa mga pa-contest dito sa barangay namin. Parati siyang nananalo. Kaya nga hindi na ako magtataka kung napakaraming ex niya ang anak ko. Pero alam kong loyal yan sa isang lalaki ngayon. Parati kanyang kinukwento sa akin. Pakiramdam ko nga, sa'yo may gusto ang anak ko. Ang cute mo din naman kasi, iho. Kinikilig na sambit pa ni Olga. Napanganga si Gael at tumangutango at saka ngumiti ng hilaw. Kaya lang, natigilan si Gael nang makita si Shasha na sumulpot sa may kusina. Napansin ng lahat ang naging reaksyon ni Gael. Kaya napatingin sa tinitingnan ni Gael ang lahat. Namilog ang mga mata ni Olga nang makita si Shasha roon. Oh naku, ang tigas naman ng ulo mo, iha. Sabi ko, huwag ka na munang bumaba. Alam mo namang may sakit ka pa eh. Bulalas ni Olga. Kumunot ang noo ni Shasha at napatingin sa mga kaklase. Kalaunan ay nag-aalangan na lumapit si Shasha. Ibinaba muna ni Shasha ang walis. Tapos, mabilis naman na tumayo si Olga upang kunyaring alalayan si Shasha palapit sa sala. Sana naman makinig ka sa akin sa susunod. Huwag ka nang bumaba. Alam mo naman na may sakit ka pa. Papaano na kung mabinat ka? Bakas ang kunyaring pag-aalala sa mga mata ni Olga. Nagtatagis ang bagang ni Shasha at bumaling na lamang sa mga kaklase. Bahagya siyang kinurot ni Olga upang iparating sa kanyang sumabay siya sa pagsisinungaling nito. Ah, oo, may sakit nga ako. Ani Shasha. Tapos, nag-aalangan na tumingin kay Gael. Naningkit ang mga mata ni Gael. Halatang hindi kumbinsido sa sinabi niya. Mabuti pang umakyat ka na, iha. Rest well, okay? Huwag mo akong pag-alalahanin para naman makapasok ka na at hindi na rin mag-alala ang mga kaibigan mo sa'yo. Ani Olga, sabay ngiti. Nag-aalangan naman na tumango si Shasha at napayuko na lang upang hindi niya na masalubong ang mga tingin ni Gael. Kaya lang, bago umakyat si Shasha, ay bigla na lang kinuha ni Gael ang kamay niya at tiningnan ng pansin sa pulsuhan nito na nakita niya kanina sa labas. Nagulat si Shasha
at hindi na makapagsalita. Aalis na rin kami. Magpagaling ka, ani Gael at binitawan ang kamay niya. Nag-aalanganing ngiti naman ang ginawad niya at tumango. Ang totoo niyan, gusto lang naman masiguro ni Gael na talagang peklat ang nakita niya sa pulso ni Sasha. At tama nga ang binata dahil talagang peklat yon, katulad ng peklat na nakita niya sa babaeng nakasama niya noong gabing yon sa hardin. Nagpaalam din kaagad si Gael pagkatapos niyon. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Anong gagawin ni Gael matapos matuklasan na posibleng si Sasha pala ang nakasayaw niya noong gabing iyon sa hardin? May gagawin kaya ito sa kalagayan ni Sasha? Paano na si Sasha ngayon? Abangan sa susunod na kabanata. Galit na sinugod ni Olga si Sasha. Mabilis na hinaklit ni Olga ang braso ni Sasha at pinalisan ito ng mga mata. Anong meron sa inyo ng anak ni Gov? Bakit ganun na lang siyang mag-alala sa'yo? Ano? Yon. Nilalandi mo ang lalaking gusto ng anak ko, ganun ba? Anito. Namilog ang mga mata ni Sasha at hindi makapaniwala sa mga narinig mula sa madrasta. Hindi ko po alam ang mga sinasabi ninyo. Kaklase ko po sila at magkaibigan po kami. Nag-aalala lang sila dahil magkaibigan kami. Ganun lang, paliwanag niya. Talaga ba? At saka, kung iniisip mo, may pag-asa ka sa anak ni Gov, magtigil ka. Siguro, ang anak ko, meron pa. Pero ikaw, ano bang mapapala niya sa'yo? Huwag kang ilusyonada. Anito, padaskol niyang binitiwan, muntik na siyang matumba sa ginawa nito. Sinasabi ko sa'yo, Sasha, layuan mo ang anak ni Gov. At kahit pagkakaibigan ninyo, putulin ninyo. Hindi ako naniniwala na kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Alam kong darating ang panahon na kakarerin ka rin doon. Huwag na huwag mong sirain ang mga pangarap ng anak ko dahil lang sa mga ilusyon mo. Dinuro siya ng madrasta. Natulala na lang siya at hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung anong nakain ng madrasta niya at ganoon na lang itong mag-isip. Naalala niya nang hawakan siya ni Gael sa kamay. Biglang kumabog ng mabilis ang puso niya. Nagtagis ang bagang niya nang may mapagtanto. Mukhang kailangan niya nang iwasan ang lalaking yon. Mabilis niyang kinuha ang walis niya at bumaba at lumabas na ng bahay. Napabuntong hininga siya nang matanaw ang mga kabahayan sa unahan. Hindi niya alam kung kailan niya matatakasan ang masalimuot na buhay nito. Nag-alala si Gael dahil simula noong araw na binisita nila si Sasha ay napapansin niyang umiiwas ang babae sa kanya. Parang tahimik ang babae at hindi na rin ngumingiti. Kahit pa kasama nito si Tina, nakaramdam siya ng pag-aalala sa puso niya. Parehong business ang kinuha nila at natapos ang kursong yon. Matapos ang ilang taon na pagsisikap, sa graduation ay hindi maalis sa isipan ni Gael ang katahimikan ni Sasha. Wala itong imik sa mismong graduation. Gusto nitong lapitan at makausap bago matapos ang pictorial. Kaya lang, biglang humarang si Ruby. Gael! Masayang salubong ni Ruby. Natigilan siya at napanganganang makita si Ruby. Lumulutang pa sa kung saan ang isipan niya. Tapos biglang sumulpot si Ruby kung saan-saan. Yeah. Wala sa sariling sagot niya. Napabaling ulit sa gawin ni Sasha. Nakita niyang patingin-tingin sa mga nandoon ng dalaga. Animoy uwing-uwi na ito. Nakita niya rin na pinatitigan nito ng madrasta nitong si Olga. May ibinulong sa dalaga. At kalaunan ay nauna nang umalis si Sasha. Tsaka siya bumaling kay Ruby. Uuwi na ba kayo? Aniya sa babae. Nagulat si Ruby. Ah, hindi pa naman. Bakit? Bakas ang kasabikan sa pagmumukha ni Ruby, lalo na't nakikipag-usap na si Gael sa kanya ngayon. Sa isipan ni Ruby, it's a good start dahil ngayon lang siya nito binigyan ng atensyon. Do you want to go somewhere? May party ba kayo after this? Pwede kong sumama? Malambing na sabi ni Ruby. Umiling si Gael. No, diretso na ako sa bahay. We have a family celebration, a little celebration. Ngumiti naman si Ruby ng matamis at mahawakan pa sana ang kamay ni Gael, pero mabilis na umalis si Gael, kaya hindi niya nagawa. Iritadong umusang naman si Ruby.
Samantala, sinundan ni Gael si Shasha at nakita niyang nasa loob ng kotse ang babae. Nakabukas ang bintana at nakatunghay ito sa bintana na parang pagod na pagod. "Sir, aalis na tayo. Naghihintay na si Gav sa kotse," imporma ng driver nila. Tumango siya sa driver at sumulyap sa huling pagkakataon sa kinaroroonan ni Shasha bago siya dumiretso sa sasakyan nila. Sa kabilang banda, nalaman naman ni Shasha na may after party pala sina Ruby sa isang resort na binayaran ni Olga. Kaya lang, para lang kay Ruby iyon at hindi siya kasama. Kaya umuwi na lang siya ng bahay at matutulog na lang. May kanya-kanyang alis ang mag-iina sa gabing yon, kaya siya lang ang maiiwan sa bahay. Hanggang sa dumating na ang linggo at sa labas na naman kakain ng mag-iina. Bilang alila, hindi siya mawawala sa tabi ni na Olga. Kaya lang, hindi niya naman inasahan na biglang nag-viral ang video. Ang malala pa ay nakita sa video na kumakain ng mag-iina, samantalang nakaupo lang siya sa tabi at nanonood. "Sabi ko na, may balak ka talagang sirain kami. Anong sinabi mo sa mga staff? Magsabi ka ng totoo." Balaw ni Magda. "Hayop ka." Iyon lang at nagsimula na sina Ruby sa sabunutan si Shasha. Kaagad naman na yumuko si Shasha upang protektahan sana ang sarili, ngunit 4 ang nagtulong-tulong para sabunutan siya. Sobrang sakit ng mga kalmot ng mga ito sa katawan niya. Tinadyakan din siya kung saan-saan. "Wala kang utang na loob. Tinanggap kita kahit anak ka ni Henry sa iba. Tinanggap kita sa pamamahay namin, tapos ito pa ang igaganti mo." Bulyaw ni Olga at nagpatuloy sa pagsabunot sa kanya. "Tama na!" Nanginginig ang boses niya. Animoy na manhid na ang katawan niya kalaunan habang tinatadyakan siya ng mga ito. Dumugo ang ilong niya at may mga sugat na rin ang braso niya. Ilang saglit lang ay napansin niyang nagdilim ang mga paningin niya hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagising siya, ngunit nasa isang madilim na silid na siya. Nanghihina at gustong-gusto niya nang uminom ng tubig, pero wala siyang makapa sa paligid. Pakiramdam niya ay nanlalamig siya at sobrang init ng hininga niya. Ilang oras at araw niya nang itinagal sa loob, wala man lang pumapasok na kahit sino para bigyan siya ng pagkain. Nanginginig na siya sa lamig at nanghihina na rin ang katawan niya. Hindi niya alam kung tatagal pa ba siya hanggang sa susunod na araw. Pinikit niya ang mga mata. Natagpuan niya ang sarili sa isang panaginip. Nakita niya ang mama niya doon at nakangiti sa kanya. "Gusto ko nang sumama sa inyo," ani Shasha, at pilit na inaabot ang mama niya, ngunit hindi niya ito maabot. Nang magmulat siya ng mata, naaninag niya ang ilaw sa paligid. Mga flashlights. May mga tao sa kabilang banda. 5 araw na simula noong magpatulong si Gael sa mga pulis upang makapagsagawa sila ng search and operation sa bahay ni na Shasha. Wala ang mag-iina nang mahalughog na lang ang bahay. Ngunit isang babaeng nanghihina na nakakulong sa isang tagong silid ang nakita nila. Si Shasha. May mga pasa sa katawan at nakalugmok sa sahig. Walang pag-aalinlangan na kaagad niyang binuhat ang babae. "Shasha, stay with me. Stay with me. Please, ligtas ka na," anya sa babae, pero lupaypay ang mga braso nito at sobrang init ng katawan dahil sa lagnat. Malutong na mura ang napakawalan niya. Hindi na siya nakapaghintay ng ambulansya at siya na mismo ang nagdala sa babae sa ospital. Nagtatagis ang bagang niya nang malaman na kalaunan ay nahuli na rin sa wakas ang mag-iina na responsable sa nangyari kay Shasha. Underage pa si Marivis, kung kaya't sina Magda at Ruby, pati si Olga lamang ang haharap sa korte upang makulong. Samantalang sa juvenile naman, mapupunta si Marivich. Titiyakin niyang magbabayad ang mag-iina sa mga ginawa nila kay Shasha. Kasalukuyang nagpapagaling ang dalaga sa ospital at hindi niya ito maiwan-iwan. Dahil sa matinding bugbog na natamo nito, ay matatagalan pa bago makarecover ang babae. Kung alam niya lang
na ganito palang kalala ang sitwasyon ng babae. Sana matagal niya nang minanmana ng mag-iinang yon. Sa una pa lang, alam niya nang may mali. Kasalanan niya. Araw-araw niyang sinisisi ang sarili dahil sa nangyari kay Shasha. Parang bulkan na anumang oras ay sasabog ang galit na nararamdaman ni Henry habang pasugod siya sa pulisya. Nagmula si Henry sa ospital at nang makita niya ang sitwasyon ng anak, ay hindi na nag-aksaya ng oras ang ama upang tunguhin ang pulisya upang makita ang nahuling suspek sa nangyari sa anak niya. Nang makita niya ang itsura ng anak sa ospital, ay tila nagdilim ang paningin niya. Parang gusto rin niyang saktan si Olga sa pagkakataong iyon. Hindi niya lubos akalaing nagawa talaga nitong saktan ang anak niya. At matapos ang lahat ng ginawa nito, ay tumakas talaga ito. Gusto niyang marinig mula sa babae ang mga rason nito. Kahit papaano ay may pinagsamahan sila, kaya pagbibigyan niya ito. Ngunit hindi niya pagbibigyan ang mga kasinungalingan nito. Ayon sa mga nag-imbestiga, natutulog sa stockroom ang kanyang anak. May nakahiwalay na plato at baso ito. Inuutusan ito ng mga kapatid na ginawang alila habang wala siya. Iyon ang mismong sumbong ni Marivich matapos itong isalang sa interrogation room. Maliban doon, ay kinulong ni Olga ang anak niya sa madilim na silid kapag may kaunting pagkakamaling magawa. Tapos isang buong araw na hindi pa kakainin. Kaya nagagalit si Henry sa mga oras na yon. Henry, babe, please help me. Hindi ko alam ang mga inaakusa nila. Hindi ko magagawa yan kay Shasha. I love my daughter, kahit hindi ko anak si Shasha. Pero simula nung makita ko siya at ipinakilala mo siya sa akin, napalapit na rin ang loob ko sa kanya. Babe! Hindi ko magagawang mga sinasabi nila. Babe, I'm scared. Kung ano-anong sinasabi nila sa akin, I need you now. I need you to trust me. Hindi ko ginawa yon. Patuloy pa ni Olga. Namamasa ang mga matang baling ni Olga. Nagpumiglas ito sa hawak ng mga pulis. Kumuyom ang kamao ni Henry. Matapos ang marinig ang lahat, ay magagawa pa rin itong magsinungaling sa kanya. Solid ang mga ebidensya ang hawak nila ngayon. Gusto niya lang marinig sa babaeng aminin nito ang pagkakasala nito. Babe, please maniwala ka sa akin. Sabi mo sa akin, mahal mo ako, na ibibigay mo ang lahat ng gusto ko, na ako lang ang paniniwalaan mo, babe. I'm scared. Kung ano-anong sinasabi nila sa akin. I need you now. I need you to trust me. Hindi ko ginawa yon. Patuloy pa ni Olga. Nananatili ang nakakatusok niyang tingin kay Olga. Tama ka, Olga. Minahal nga kita. Nagliwanag ang mukha ni Olga nang marinig ang sinabi niya. Kaya lang, mas mahal ko ang anak ko. Kaya sa'yo, mas malalim yon at hindi yun mapapantayan ang anumang nararamdaman ko sa'yo. Nagbago naman ang reaksyon ng mukha ni Olga hanggang sa bigla itong nagwala. That's not true. Sinasabi mo lang yan dahil may mga pulis dito. Pero alam kong talagang ako ang mas mahal mo. Your daughter is just so annoying. Minsan, kailangan na rin siyang disiplinahin. Palibhasa, wala ring kwenta ang mama niya. Hindi siya naturuan ng asawa mo ng mabuting asal. She's so spoiled. And like her mother. Bulyaw ni Olga. Sa galit ni Henry, nasipa nito ang upuan. Manahimik ka. Ayokong magsalita ng masakit. Pero you're too much, Olga. You should shut your mouth. Dahil wala ka sa kalingkingan ni Ines. Kung papipiliin ako at kung buhay pa si Ines ngayon, siya pa rin ang babalikan ko at hindi ikaw. Hindi na nakapagsalita si Olga. Nang akma ng tatalikod si Henry, ay biglang lumuhod si Olga. Umiiyak at nagmamakaawa. Henry, please, I'm so sorry. Don't do this to me. Please. Hiyaw ni Olga habang pinipilit ang mga nandoon na tumayo. Tuluyan na itong iniwan doon ni Henry. Hanggang doon na lang. Tatapusin niya na ang kanilang dalawa ni Olga. Matapos niyang makita ang nangyari sa kanyang anak, wala na siyang rason pa para patawarin pa ang babae. Kung maaga niya lang sanang nalaman ang lahat ng iyon, gusto niyang sisihin ang sarili. Kung hindi pa nag-viral ang video, ay hindi niyo malalaman ang mga paghihirap
na nararanasan ng kanyang anak. Mas inuna niyang material na bagay kaysa sa emosyonal na pangangailangan ng kanyang anak. Napabayaan niya ito nang hindi niya namamalayan. Hinawakan niya ang kamay ng anak nang makarating siya at nakita ang gising na ito. "Papa!" Nanginginig ang boses nito. Kaagad niya itong niyakap at mas lalo itong humagulgol habang yakap-yakap niya. "Patawad anak, hindi na lalayo si Papa, hindi na kita iiwan, magkakasama na tayo." Anito, napaktagal na no? Ang sinabi niyang kukunin niya ito, ngunit hindi niya pa rin yun natupad. Nangako siya sa anak, ngunit hindi niya nagawa. At iyon ang pinakaunang kamalian niya. "Opo, Papa. Huwag niyo na po akong iwan. Isama niyo na po ako." Ani Shasha habang umiiyak. Hindi niya maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kanyang anak. Hindi niya lubos maisip na naghirap ito sa kamay ng ibang tao. Parang hindi pinatatahimik ang kanyang kaluluwa dahil doon. Ilang beses siyang humingi ng tawad sa namayapa niyang asawa na si Ines. Naging pabaya siya sa kanilang nag-iisang anak. Kung hindi man siya mapatawad ng asawa, ay naiintindihan niya. Talaga namang kasalanan niya. Nabigo niya ang asawa. Sinamahan niya si Shasha hanggang sa makatulog ito. Ilang saglit ay pumasok ang isang binata. Ito raw ang anak ng gobernador. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit ligtas ngayon ang kanyang anak. Utang niya sa binata ang buhay ng anak niya. "Iho," ani Henry at niyakap ito. "Salamat sa lahat." Ngumiti ang binata. "Walang anuman po. Ako nga po pala si Gael. Kaklase rin po ako ni Shasha." Malugod niyang tinanggap ang pagpapakilala nito. "Nagpapasalamat ako at nakilala ka ng anak ko. Malaking naitulong mo sa kanya." Aniya na maiiyak na. Hindi po ako mapapagod na tumulong kay Shasha, sir." Ani Gael at may kakaibang nangiti na sumilay sa labi. Sumama si Shasha sa ibang bansa matapos ang kanyang medication. Dahil sa mga naranasan ay kumuha ng psychiatrist ang kanyang ama upang tulungan siyang makarecover mentally. 5 taon ang inilaan niya sa ibang bansa upang tuluyang makarecover. Matapos ang 5 taon, ay handa na siyang bumalik sa Pilipinas upang tapusin ang nasimulan. Business ang kinuha niya sa college, kaya balak niyang gamitin iyon sa balak niyang negosyo sa Pinas. Kahit chef ang kanyang ama, wala naman sa pagluluto ang puso niya, kundi sa negosyo. Balak niya ang magtayo ng restaurant sa Pinas at siya ang hahawak. May mga chef na naturuan na ang kanyang ama sa Pinas at iyan ang mga kukunin niya para sa negosyo. "Are you okay without me?" Paniniguro ng kanyang ama. Alam niya naman na abala sa trabaho at ayaw niya ring maging pabigat pa rito. "Okay lang po. Kaya ko na. Tsaka, matagal ko na po itong balak." Ani Shasha at ngumiti sa ama. "Okay. Sige. Uuwi ako 2 beses sa 1 taon upang madalaw kita doon. Ikaw nang bahala sa bagay na yan. Kaya mo na yan." At nagtaas pa ng kamao ang ama. "Siyempre naman po. Para ka talagang mama mo. Yan din ang balak niya noon, tapos ako raw ang chef." Pero biglang napapailing na lang ang ama at hindi na magawang ituloy ang sasabihin. "Ayos lang po. Sigurado akong masaya na si mama kung nasaan man siya ngayon." Niyakap niya ang ama. Tumango-tango ito. Sinamahan niya si Shasha ng ama patungo sa airport. Masaya siyang lumisan sa lugar, habang kabado naman siya ngayong uuwi na siya ng Pinas. Ang totoo niyan ay babalik siya sa probinsya. Ang balita niya ay develop na raw ang lugar nila. Noon, naging sentro na ang lugar. Dahil maganda na ang mga daan at maaliwalas na rin ang mga tao. Kaya nga, noong nabalitaan niya yon kay Tina, ay mas lalo siyang nagkaroon ng interest na umuwi at planuhin na ng maayos ang negosyong balak niyang itayo. "Say hello, tita," ani Tina, sabay hawak sa maliit na kamay ng anak upang kumaway sa kanya. Nasa video call sila at nakalapag na rin ang eroplanong sinasakyan niya. Naghihintay na lamang siya sa driver nila upang kunin siya doon. "Hello, baby," ani Shasha at kumaway. May anak na si Tina.
2 taon lang ang bata. Doktor ang napangasawa ng kanyang kaibigan. Full-time housewife na ito at masaya naman ang kaibigan sa buhay may asawa. Parating na si tita. Ang pasalubong ko, tita. Gusto ko, kiss mo, ani Tina at kinikiliti ang bata. Saan ang diretso mo? Sa bahay ba? Usisa nito. Sa munisipyo. Kukuha ako ng business permit. Alam mo naman ang plano ko, di ba? Tumango-tango si Tina. Yay! Lalabas kami ni baby sa restaurant ni tita soon. Natuwa na lang siya sa kaibigan. Binaba niya na rin ang tawag ng dumating na ang sasakyan nila. Ang totoo niyan ay naibenta na ang dating bahay nila. Walang magandang alaala ang bahay na yon, kaya hindi niya pinigilan ng ama niyang ibenta yon. Pag-aari iyon ang kanyang mama, kaya alam niya nang mahirap din para sa papa niyang bitawan ng property. Kaya lang, bibitawan nito yon dahil sa trauma na dulot niyon sa kanya. Bumili sila ng property malapit sa sentro. Doon na rin sila magpapatayo ng restaurant. Dadaan po muna ako sa munisipyo para ang susunod kong balikan ay ang mismong permit na. Aniya sa driver niya. Kaya dumaan sila ng munisipyo. Aasikasuhin niya na kaagad iyon. Pumasok siya upang kausapin ang mag-aasikaso ng permit. Pero nagulat siya nang makita si Gael sa mismong office. Siya. Anito nang magtagpo ang mga mata nila. Napalunok siya. Kung gwapo ito noon, mas lumala ito ngayon. Hindi niya na yata alam kung model ba o artista ang pinasok nito. Nandito ka pala. Anya na nilampasan kaagad ito. Kahit kunwari deadma siya, pero deep inside kinakabahan siya at kulang na lang lumabas ang puso niya dahil sa pagwawala nito. Kailan ka dumating? Anito. Napansin niyang kinuha nito ang mga requirements niya kaya binigay niya at nagtatakang sinundan ng kamay nito. Ngayon lang, dumiretso kaagad ako rito para maihanda kaagad. Tumango-tango ang lalaki. Hindi ko alam kung mabilis ba itong makukuha ngayon. May ibang nilalakad ang mayor. Hindi niya kaagad mapipirmahan ang lahat ng nakatambak na papeles. Tsaka, titingnan ko ang pwesto mo. Kumunot ang noo niya. Hindi mo pa ba yun napuntahan? Umangat ang kilay ng lalaki at sumilay ang multo ng ngisi. Napuntahan na, pero kailangan kong kuhanan ng picture para isend sa office. Hindi niya na alam na napakaraming kuskus balungos kapag kukuha ng permit. Ikaw ba ang taga-asikaso dito ngayon, ha? Dahil ito, nandito ngayon. Hindi. Tumutulong lang ako. Kapag may pumupunta dito at nagkataong dito rin ako, Anito. Tumangutango siya. Ilang saglit lang ay isang lalaki ang dumating. Ngumiti ka agad ito kay Gael. Oh, talagang lumipad ka papunta rito. Akala ko ba busy ka sa kumpanya ngayon? Bakit sa isang kurap nandito ka na? Aba, ayos. Andito na naman ba dahil akala mo dumating na si... Natigilan ng lalaki nang makita siya. Namilog ang mga mata nito at nagkatinginan ito at si Gael. Animoy nag-uusap lang gamit ang mga mata. Hindi niya naman maintindihan ang dalawa. Pinasa ko lang mga papel ko. Kukuha ako ng permit. Sabi niya, sabay ngiti ng tipid sa lalaki. Sumulyap na naman ito kay Gael na parang nagsesenyasa ng dalawa. Kunot-noo tuloy siyang umalis doon at dumiretso sa sasakyan nila. Balak niya ang dumiretso kaagad sa bahay niya para makapagpahinga. Dahil bukas ay balak niya ang magpunta kina Tina. Bibisitahin niya ang kaibigan at gustong-gusto niya nang hawakan ng anak nito. Parang siyang lantang gulay nang makarating sa bahay. Isang malalang jet lag ang naranasan niya kaya gusto niya nang humilata kaagad. Naaalala niya ang mukha ni Gael. Talagang mas nag-mature ang features ng lalaki. Tsaka, nabanggit ng kaibigan nito ang nasa kumpanya si Gael. Mayaman naman talaga ang mga Monteroso, kaya hindi na siya magtataka kung may malaking kumpanyang naghihintay para kay Gael. Kailan naman kayo mag-aasawa? Itong tita Shasha mo, baby? Ani Tina. Tapos, ngumiti. Karga-karga ni Shasha ang anak ni Tina. Tuwang-tuwa siya ngayong hawak niya na ang cute na anak ni Tina. Mukhang pwede na ring mag-asawa patuloy pa ni Tina.
Natawa na lang siya sa mga tono nito. Alam mo, wala pang asawa hanggang ngayon si Gael. Siguro, may hinihintay yon. Natigilan siya sa sinabi ni Tina. Paano man napunta sa lalaking yun ang usapan? Tsaka, masyadong gwapo si Gael. Tiyak na maraming babae ang nagkakandara pa ron. Kaya lang, nakakapagtaka na nagwawala na naman ang puso niya ngayong naaalala niya ang lalaki. Tingin ko nga, yung babaeng nakasayaw niya sa garden noon ang hinihintay niya. Buhang bibig niya kasi, sino kaya yung babaeng yon? Ano? May panunuya ang ngisi ni Tina. Namula siya. Natapos ang isang oras na puro panlilibak lang si Tina at ang naririnig niya. After niya sa kaibigan, ay kailangan niya nang balikan ang bahay dahil kukunan daw ng picture ang pwesto niya. Kaya lang, nagulat siya nang makitang si Gael ang nandoon. Ako ang kukuha, anito. Nag-aalangan siyang ngumiti at tumango rito. Kinarier talaga nito ang pagtulong sa kanya sa permit niya. Lahat ng anggulo sa pwesto niya ay kinuhanan nito. Samantalang abala naman siya sa pag-aasikaso sa snack nito. Merienda ka muna. Anya nang makitang tapos na ito. Kaya lang, sakto namang paglapag niya sa mga snacks ay biglang bumuhos ang ulan. Gulat na tinakbo niya ang sampayan sa likod para kukunin ang mga sinampay. Wala pa kasi siyang dryer at hindi pa kumpleto ang mga gamit sa loob ng bahay. Kaya nagtitiis muna siya sa sun drying para makatuyo lang ng damit. Nagulat siya nang nakitang tumulong si Gael sa pagkuha ng mga sinampay niya. Basang-basa na siya dahil biglang lumakas ang bagsak ng ulan. Basa ka na. Naku naman. Nag-aalalang tiningnan niya si Gael na sumunod naman sa kanya papasok sa bahay. Kumuha kaagad siya ng damit sa loob. Naghanap siya ng oversized na t-shirt na hindi niya nga napansin na nakasunod na pala si Gael sa likod niya. Saktong nakaharap siya at pagtayo niya ay nagkalapit ang mukha nila nang hindi sinasadya. Hindi na siya nakakilos dahil sa pagkagulat hanggang sa unti-unti nang bumaba ang mukha nito at namalaya na lang niya na inaangkin na nito ang labi niya. Patagal ng patagal ay lumalalim ang halik na yon hanggang sa pareho na silang naghahabol ng hininga na magkahiwalay. Matagal na kitang gustong ligawan, Shasha. Pag-amin nito, namilog naman ang mga mata niya nang tingalain ng lalaki. Naghintay ako. I'm happy na nangyari ang hinihintay ko. Dumating ka na. Nakatitig ito sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig sa lalaki. Dahil ang totoo, wala siya sa mga babaeng nagkakagusto rito. Mayaman ito at maraming mga bagay na mayroon si Gael na wala siya. I know na hindi maganda ang reputasyon ko sa mga babae. Pero, Shasha, please give me a chance. Humawak ito sa kamay niya. Napasinghap siya. Ilang segundo ang dumaan bago siya nakasagot. Bakit ako? Nalilitong tanong niya. Bakit hindi ikaw? Sumilay ang masuyo nitong ngiti. Napalunok siya at mas nagwala ang puso niya sa pagkakataong ito. Kahit tanggihan mo ako ngayon, maghihintay pa rin ako hanggang sa tanggapin mo na ako. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Namumunga ang mga matang tumingin sa kanya si Gael. Napanganga siya. Para pa rin siyang nananaginip. Okay. Wala sa sariling nabitawan niya. Namalayan niya na lang na hinalikan na siya ulit ni Gael. Sa pagkakataong yon ay mas malalim pa. Okay lang? Wala bang mas mahabang sagot diyan? Anito na nakangiti sa kanya. Natawa siya. Tumingin sa mga mata nito. Okay, sige, tayo na. Nakagat niya ang ibabang labi. Naisip niya, ang bilis naman yatang sinagot ito. Siguro, mas mabuting niligawan muna siya nito. Kaya lang, iyon naman ang sinasabi ng puso niya. Pumapayag ito na si Gael na ang sagutin. Kaya nga, sa susunod na buwan nang makita silang dalawa ni Tina na bumaba ng kotse, ay nagulat ang babae. Ay, grabe. Tinutukso-tukso ko lang sa'yo ito noong nakaraan. Biglang kayo na ngayon. Bulalas ni Tina nung magkasarilinan silang dalawa. Napangisi lang siya. Hindi niya rin inaasahan na ganun ding kabilis ang lahat.
Nang dumating ang fiesta, ay abala na ulit ang mga tao sa lugar nila. May mga kasiyahan at palaro. Kaarawan naman ulit ng gobernador. Tila nagbalik tanaw si Shasha sa nangyari noon sa garden. Napagtanto niyang si Gael pala ang lalaki. Nakasayaw niya noon. Hay, tadhana nga naman. Ani at niyakap ang sarili. Hindi katulad noon na madilim ang garden, ngayon ay maliwanag na maliwanag ang ilaw sa paligid. Ilang saglit, ay nagulat siya nang mapansin ang papalapit ang tunog ng violin sa kanya. Nang lingunin niya, ay nagulat siya nang makitang nasa likuran niya na si Gael. Gael! Namilog ang mga matang sambit niya. Ngumiti ito. Just like the old times, dito rin tayo sumayaw noon. Anito habang nakatitig sa mga mata niya. May kinuha itong kahita sa bulsa nito. Nang buksan nito iyon, ay nalaman niyang singsing iyon. At gusto kong sana dito mo rin ako sagutin, dahil dito nagsimula ang lahat. Alam kong hulog na ako sa'yo nung nakita kita sa kantin. Pero mas lumala lang noong isayaw mo pa ako sa garden na to. Pag-amin nito, ani mo'y maluluha siya sa mga narinig mula kay Gael dahil sa tuwa. Hindi na niya napigilan ang mga matang umiyak. Mabilis itong nakuha ang oo niya noong gusto nitong maging girlfriend siya nito. Ngayon, ay hindi niya na rin ito pahihirapan pa. Napakatagal nitong naghintay para pahirapan pa niya pa. Gayong alam naman niyang mahal niya rin ang lalaki. Ilang taon naghintay nito ang ilang taon para makita siya. Sinagip nito ang buhay niya at napakalaking bagay ang nagawa nito sa kanya, kaya siya humihinga pa hanggang ngayon. Ito ang taong hindi niya inaasahang darating para sagipin siya. Sino lang ba siya? Siya lang ang simpleng si Shasha na hindi mayaman at hindi attractive na babae sa school noon. Pero sa kabila ng imperfections niya, si Gael ang natatanging yumakap ng lahat ng iyon. Kaya nga nagwawala ang puso niya sa lalaking ito. Ito ang dahilan ng lahat. Kinuha niya ang singsing at nilagay sa kamay ni Gael. Ngumiti siya sa lalaki. Nagulat ito at hindi na nakapagsalita. Isuot mo na sa akin, Anito. Nang matauhan ito, ay kaagad itong sinunod ang sinabi niya at mabilis itong inangkin ng labi niya. Natatawa siya nang magkahiwalay sila at magkadikit ang noo. Relax, hindi na ako aalis. Natatawa pa rin. I love you, I love you. Bulalas nito at kinulong siya sa mahigpit na yakap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, standard outro, katapusan,